Isang bilyonaryong negosyante na hinubog ng pag-iisa at kawalan ng tiwala, ang nabubuhay lamang para sa mga numero at malalamig na desisyon. Nagbago ang lahat nang makatagpo niya ang isang matandang mag-asawa na lihim na naninirahan sa isang ari-arian na kabibili lang niya. Ang tila isang simpleng problema lamang ay naging isang revelasyon na kayang yumanig sa kanyang buong pagkatao. At, sa harap ng isang katotohanang imposible ng baliwalain, napilitan siyang harapin ang bagay na buong buhay niyang iniiwasan, ang makaramdam. Nagising si Rodrigo Carpio alas 5:40 ng umaga nang hindi nangangailangan ng alarm clock. Ilang taon na ring natutunan ng kanyang katawan na pangunahan ang araw bago pa man humingi ng pahintulot ang liwanag na dumating, at ang disiplinang ito ay hindi bunga ng kabutihan o dedikasyon. Ito ay resulta lamang ng ilang dekadang pamumuhay ng walang safety net na tinatawag ng ibang lalaki na pamilya, suporta, o sinumang nasa kabilang panig kapag gumuho ang lahat. Ang kanyang apartment ay nasa ika-43 palapag ng isang gusali sa gitna ng Ayala Avenue. Mataas ang kisame, ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisam, at ang lungsod ng Makati ay nakalatag sa ibaba na parang isang buhay na mapa na hindi tumitigil sa pagkurap. Tumayo si Rodrigo sa harap ng salamin sa loob ng eksaktong 3 minuto, hindi para magmuni-muni, kundi dahil iyon ang oras na kinakailangan ng coffee machine para matapos ang cycle nito. Nang tumunog ang hudyat, tinalikuran niya ang lungsod ng walang anumang pamamaalam at kinuha ang tasa. Alas 6:15, suot na ang kanyang dark gray na suit, nasa boardroom na siya ng ika-30 palapag ng punong tanggapan ng Carpio Holdings. Kontrolado ng kumpanya ang 13 subsidiary sa 4 na magkakaibang sektor: real estate development, logistics, healthcare, at management technology. Sa loob ng 20 taon, napalago ni Rodrigo ang panimulang kapital na 200,000 piso na nakuha niya mula sa isang consultancy deal na pinangasiwaan niya noong siya ay 22 taong gulang pa lamang, mag-isa, walang abogado, walang kasosyo, tungo sa isang grupong nagkakahalaga ng higit sa 4 na bilyong piso. Walang pamana, walang padrino, walang tulong mula sa likod ng tabing. Mga numero lamang na mas naintindihan niya kaysa sa mga tao, at mga desisyong ginagawa ng may kalamigan ng isang taong maagang natutunan na ang damdamin ay isang luho na hindi handang tustusan ng mundo. Pumasok si Paulo Dizon sa silid ng mabilis ang lakad at may hawak na folder sa kanang kamay. 6 na taon na siyang financial director. Mahusay na propesyonal, tapat sa hierarkiya, at mapagkakatiwalaan sa loob ng mga pamantayang itinuturing ni Rodrigo na mahalaga. Ngunit ang mga numero sa huling quarter ay nagpakita ng negatibong variation na 14% sa operating margin ng Logistics Division, at pinili ni Paulo na isingit ang impormasyong ito sa loob ng isang ulat na may 53 pahina, sa pahina 41, sa loob ng isang footnote na may font size na 10. Binasa ni Rodrigo ang buong ulat. Palagi niyang binabasa. Walang mahabang pagtatalo. Walang sigawan. Ipinatong ni Rodrigo ang ulat sa mesa na may gintong clip sa tapat ng footnote, tumingin kay Paulo Dizon at sinabi sa patag na boses, "Hindi mo ako binigyan ng impormasyon tungkol sa isang problema. Itinago mo ito. Hindi ito pagkakaiba ng paraan ng pagtatrabaho. Ito ay hindi pagkakasundo sa tungkulin." Bumuka ang bibig ni Paulo. Nagpatuloy si Rodrigo, nang hindi nagbabago ang ritmo, ipoproseso ng ang iyong pag-alis ngayong araw. Makakakita ka ng makatarungang alok sa iyong mesa bukas ng umaga. Wala akong personal na issue sa iyo. Hindi ko lang kayang magtrabaho kasama ang taong sinasala ang kailangan kong malaman. Lumabas si Paulo Dizon. Sumara ang pinto sa karaniwang katahimikan. Hindi na sinundan ni Rodrigo ng tingin ang pag-alis ng lalaki. Nakatutok na siya sa susunod na item sa kanyang agenda. Alas 9:30 ng umaga, pumasok ang legal assistant na si Camila Fuentes. Dala ang isang makapal na brown envelope at ipinaalam na dumating na ang kumpletong dokumentasyon ng ari-ariang kabibili lang sa Tagaytay. 3 linggo na ang nakalilipas ng isara ng Carpio Holdings ang pagbili sa isang lupain na may 18,000 metro kwadrado sa labas ng lungsod, isang pangunahing bahay na may 2 palapag, garahe, guest house, at natitirang lupain na may potensyal na gawing isang rural tourism development. Tinukoy ng mga analyst ang segment na ito bilang promising para sa susunod na cycle. Inaprubahan ni Rodrigo ang pagbili sa loob lamang ng 15 minutong pagsusuri. Binuklat niya ang mga dokumento sa kanyang karaniwang bilis.
Mga blueprint, clearances, kasaysayan ng pagpaparehistro ng ari-arian, structural evaluation reports, at topographic surveys. Lahat ay ayon sa inaasahan. Nilagdaan niya ang 3 pahina ng walang pag-aalinlangan, tinatakan ang 2 pa, at ibinalik ang sobre kay Camila kasama ang mga instruksyon para sa susunod na hakbang ng regularisasyon. Doon niya napansin na mayroon pang natitira sa loob ng sobre. Isang papel na nakatupi sa gitna, nakadikit sa pamamagitan ng lumang tape na nanilaw na sa huling pahina ng file. Maingat itong tinanggal ni Rodrigo. Sa loob, may isang black and white na litrato, kasing laki ng 3x4, na nakaimprenta sa papel na medyo kulubot na dahil sa panahon. Ipinapakita sa larawan ang isang mag-asawang nakatayo sa harap ng isang bahay. Ang lalaki, na may madilim na buhok na maayos na nakasuklay sa gilid, ay may bisig na nakayakap sa balikat ng babae, na nakangiti sa kamera ng may uri ng kagalakan na hindi idinidikta ng sinumang fotograpo. Sa pagitan nila, may isang maliit na bata, 2, marahil 3 taong gulang, nakatayo sa lupa, habang hawak ng 2 matanda ang kanyang mga kamay sa magkabilang panig. Ngunit sa bahaging dapat ay nandoon ang mukha ng bata, mayroon lamang isang hindi pantay na butas, na tila may pumila sa bahaging iyon ng larawan gamit ang mga daliri, nang nagmamadali o nang may galit, na nag-iwan lamang ng balangkas ng isang katawang walang pangalan at walang kwento. Tinitigan ni Rodrigo ang litrato sa loob ng 3 segundo. Napansin niya ang bahay sa likuran, isang gusaling may tuwid na linya, mga bintanang may sahig na kahoy na pininturahan ng puti, at balkonaheng may mga haliging laryo. Napansin niya ang mag-asawa. Hindi niya nakilala ang alinman sa 2 mukha. Itinupi niyang muli ang litrato, ibinalik sa sobre, at ipinagpatuloy ang pagpupulong para sa 10:00. Ngunit 10:12, sa gitna ng isang cash flow projection para sa ika-4 na quarter, bumalik ang kanyang isip sa butas sa gitna ng larawan. Hindi ito nostalgia. Hindi ito sentimental na kuryosidad. Ito ay ang partikular na pagkabalisa ng isang taong nakakita ng isang blankong cell sa isang spreadsheet na hindi dapat nandoon. Pagkatapos ng tanghalian, isang mabilis na meal sa restaurant ng mismong gusali, na kinain sa loob ng 11 minuto habang sumasagot ng mga email sa cellphone, gumawa si Rodrigo ng desisyong hindi nakaplano sa kanyang agenda. Tinawag niya si Adriano Paez, ang kanyang driver at personal security na pinagkakatiwalaan niya sa loob ng 8 taon, at sinabing pupunta sila sa Tagaytay ngayong hapon. Ang technical visit ay nakaplano para sa susunod na linggo kasama ang engineering team. Ngunit may kung ano sa araw na yon, isang variable na hindi niya kayang pangalanan ng tumpak, ang nagpasya na hindi ito dapat ipagpaliban sa susunod na linggo. Maayos ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway patungong Tagaytay nitong Martes ng hapon. Ginugol ni Rodrigo ang malaking bahagi ng biyahe sa telepono, inaayos ang mga nakabinbing gawain, nagde-delegate ng mga desisyon, at nag-adjust ng mga projection. Nang ibaba niya ang huling tawag, may 20 minuto pa bago makarating. Nanatili siyang tahimik habang nakatingin sa tinted na salamin ng kanyang bulletproof na sasakyan, hindi niya ito gawi, ngunit sa hindi maipaliwanag na agwat sa pagitan ng mga tawag. Ang katahimikan ay sumakop sa espasyo, bago pa niya ito mapunan ng ibang gawain. Ang Tagaytay ay isang lungsod na may malalapad na kalsada at mga lumang mansyon. Ang ari-arian ay 6 na kilometro mula sa sentro, sa isang kalsadang gawa sa siksik na lupa na napapalibutan ng mga puno ng pino. Ang gate ay gawa sa bakal, na may mga palatandaan na ng kalawang sa mga bisagra. Ang mga damo ay tumutubo ng hindi pantay sa kahabaan ng bakod. Ito ang konkretong imahe ng isang lugar na dating maganda ngunit napabayaan na. Binuksan ni Adriano ang gate gamit ang susi na ipinadala ng real estate agency, at umabante ang sasakyan sa baku-bakong daan patungo sa pangunahing bahay. Matibay ang konstruksyon, may 2 palapag, mga laryong bahagyang natatakpan ng mga tuyong gumamela, saradong mga bintana, at balkonaheng may 2 baitang nagawa sa asul na granite. Mayroon itong diskretong katibayan ng mga bahay na itinayo ng mga taong may balak manatili. Nang bumaba sila sa sasakyan, lumapit ang isang local security guard na kinuha ng ahensya nang mabilis ang lakad. Isang lalaking nasa 50 taon, nakasuot ng sombrerong buri, at may ekspresyong natutunan ng kilalanin ni Rodrigo sa loob ng maraming taon ng negosyo. Ang ekspresyon ng isang taong magbibigay ng impormasyong mas pipiliin nilang huwag na sanang sabihin. Hinintay siyang magsalita ni Rodrigo. Sinabi ng lalaki na dumating siya kaninang umaga para sa kanyang karaniwang pag-ikot at nakitang nakabukas ang ilaw sa garahe sa likuran.
Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakakandado ito mula sa loob. Kumatok siya, ngunit walang sumagot agad. Pagkalipas ng ilang sandali, isang boses ng matandang lalaki ang nagsabi mula sa loob na maayos lang sila at nakiusap na huwag nang tumawag ng kahit sino. Hindi nagpakita si Rodrigo ng anumang reaksyon. Inilabas niya ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang suit, binuksan ang contacts app at itinaas ang hinlalaki ng 1 sentimetro mula sa numero ng mga pulis. Hindi dahil sa takot. Dahil sa pagiging epesyente. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad patungo sa garahe sa likuran ng lupain sa parehong bilis ng kanyang paglalakad patungo sa anumang pagpupulong, walang pagmamadaling nagpapakita ng kaba, walang kabagalang nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan. Ang garahe ay nasa dulo, hiwalay sa pangunahing bahay sa pamamagitan ng isang daanang may bubong na yero. Ang pinto ay gawa sa matigas na kahoy, na ang pintura ay nagbabakbak na, at ang hawakan ay gawa sa kinalawang na bakal. Huminto si Rodrigo sa harap nito, tumingin sandali kay Adriano sa kanyang tabi, at itinulak ang pinto gamit ang dulo ng kanyang makintab na sapatos. Hindi siya handa sa nakita niya sa kabilang panig. Malawak ang loob ng garahe at maliwanag dahil sa isang puting Z-bulb na nakasabit sa kisam sa pamamagitan ng isang extension wire. Ang sahig ay gawa sa sementong makinis, malamig at malinis, na tila kawawalis lang, agad itong napansin ni Rodrigo. Sa dulo, nakasandal sa pader sa likuran, may isang manipis na kutson na natatakpan ng isang plaid na kumot na maayos na nakatupi. Sa tabi nito, may isang backpack na kulay khaki, 2 supot na tela na nakatali ng PC, isang termos, isang metal na lalagyan na may takip, at isang tumpok ng 3 libro na ang mga likod ay nakaharap sa loob. Sa gitna ng ganitong kaayusan, ang partikular na kaayusan ng isang taong natutong panatilihin ang dignidad kahit na tila determinasyon ng pagkakataon na bawiin ito, may 2 tao. Nakatayo ang matandang lalaki. May taas siya ng isang lalaking dating matangkad, ngunit bahagyang nayuko na ng mga taon, subalit sa sandaling iyon ay nagpasya siyang labanan ang bigat ng edad at ituwid ang kanyang likod ng dahan-dahan. Ang kanyang buhok ay puting-puti, maayos ang gupit, at nakasuklay sa gilid ng may pag-ingat na kabaligtaran ng tigas ng lugar. Nakasuot siya ng beige na pantalon, debuton na polo na mahaba ang manggas na nakatupi hanggang siko, at sapatos na balat na madilim ang kulay na bagaman pudpod na ang swelas ay makintab pa rin. Nang mapansin niya ang presensya ni Rodrigo sa pintuan, hindi siya umatras kahit isang hakbang. Hindi niya ibinaba ang kanyang tingin. Hindi siya humingi ng paumanhin. Sa halip, sinalubong niya ang tingin ng mas batang lalaki nang may kalmadong hindi nakasanayang makita ni Rodrigo sa mga sitwasyon ng komprontasyon. Ito ang kalmado ng isang taong marami nang nawala, kaya wala na siyang kinatatakutang mawala pa. Ang matandang babae naman ay nakaupo sa isang kahoy na upuan, may hawak na lumang libro sa kanyang kandungan na dahan-dahan niyang isinara nang bumukas ang pinto, nang hindi inaalis ang daliri sa bahaging binabasa niya. Mayroon siyang ubaning buhok na nakapusod ng mababa, blusang bulak na kulay buhangin, at madilim na palda. Nakasuot siya ng salamin na may manipis na frame na nakapatong sa dulo ng kanyang ilong. Nang tumingin siya kay Rodrigo, mayroon sa paraan ng kanyang pagtingin na hindi agad mapangalanan ng lalaki. Hindi ito pagsusumamo. Hindi ito takot. Ito ay isang bagay na mas malapit sa pagkilala, na tila hindi isang dayuhan ang nakikita niya na kapapasok lang sa garahe, kundi isang bagay na matagal na niyang hinihintay at tila nakalimutan na niyang hintayin. Nanatili si Rodrigo sa pintuan sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos, nang hindi nagbabago ang ekspresyon, dahan-dahan niyang itinago ang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang suit. Nanatiling nakatayo si Adriano sa likuran niya, naghihintay. Sa loob ng garahe, may isang lumang kahoy na upuan na nakasandal sa kaliwang pader. Hinila ito ni Rodrigo sa gitna ng silid, nang walang pagmamadali at walang seremonya, at umupo rito. Ang kanyang dark gray na suit, ang makintab na sapatos, ang relo na nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng karamihan sa loob ng 2 taon. Lahat ng ito ay nakapatong sa maalikabok na semento ng isang garahe sa isang ari-ariang binili niya nang hindi man lang alam kung ano ang nasa loob. Tumingin siya sa matandang lalaki. Tumingin sa matandang babae. At sinabi, sa mababa at direktang boses na ginagamit niya sa mga meeting kapag nais niyang linawin na walang puwang para sa paligoy-ligoy, mayroon kayong 10 minuto para sabihin sa akin kung ano ang ginagawa ninyo rito. Hindi ito kabaitan. Hindi pa sa ngayon.
Ito ay isang bagay na pumigil sa kanyang daliri bago pa man pindutin ang emergency number, isang bagay na walang makatwirang pangalan sa spreadsheet ng mga desisyon ni Rodrigo Carpio, isang bagay na mas gusto niyang tawaging episyensya, ang pagbibigay ng pagkakataon sa impormasyon na lumitaw bago gamitin ang protocol. Ngunit mayroon pang ibang bagay, nakabaon sa ilalim ng episyensya, na hindi niya kinilala sa sandaling iyon. Hindi nagmadali ang matandang lalaki. Hinila niya ang isang mababang kahoy na kahon na nakasandal sa pader at umupo rito nang may dignidad ng isang taong nakaupo sa isang lugar na sarili niyang pinili. Muling binuksan ng matandang babae ang libro sa kanyang kandungan, ngunit hindi na ito binasa, hinawakan lamang niya ito na parang isang pamilyar na bagay upang hindi maging bakante ang kanyang mga kamay. Sinabi ng lalaki ang kanyang pangalan. Si Antonio Mendoza. Isang retiradong arkitekto. 76 na taong gulang. Ang babae sa kanyang tabi ay ang kanyang asawa, si Benedicta Mendoza. 73 taong gulang. At pagkatapos, nang walang paligoy-ligoy, nang walang hindi kinakailangang drama, nang may katumpakan ng isang arkitekto na naglalarawan ng plano ng isang gusali, nagsimulang magkwento si Antonio. Hindi siya inabala ni Rodrigo kahit isang beses. 42 taon na ang nakalilipas, binili ni na Antonio at Benedicta ang lupang iyon. Si Antonio mismo ang nagdisenyo ng bahay, sa loob ng mahahabang weekend at mga gabi pagkatapos ng trabaho, sa isang sketchpad na itinatago pa rin niya hanggang ngayon. Inabot ng 3 taon ang konstruksyon at ginawa ito ng bahagi-bahagi, habang dumarating ang pera, paisa-isang piraso, na tila ang bahay ay lumalaki kasabay ng pamilya. Nang matapos ito, eksakto ito sa naisip nila, matibay, maluwag, may hardin sa harap at bakuran sa likod kung saan itinanim ni Benedicta ang mga unang rosas. Mayroon silang 2 anak. Ang panganay, si Fabio, ay isang abogado. Pinagtapunan nila ng pag-aaral sa kolehiyo, silang dalawa ay nagtrabaho ng doble sa loob ng 4 na taon upang makapag-focus lamang ang anak sa pag-aaral. Matalino si Fabio, magaling magsalita, at mapanghikayat. Nagtayo siya ng law office sa Makati, nagpakadalubhasa sa real estate at tax law. Siya ang kanilang ipinagmamalaki, ang anak na narating ang mga lugar na hindi nila narating. Huminto sandali si Antonio. Inayos niya ang kanyang posisyon sa kahoy na kahon. At nagpatuloy. 2 taon na ang nakalilipas, dumating si Fabio na may isang alok. Sinabi niyang may paraan upang muling ayusin ang rehistro ng ari-arian upang mabawasan ng malaki ang buwis sa magiging pamana sa hinaharap na makakatipid sa kanila mula sa isang magastos na burokrasya sa kalaunan. Nagdala siya ng mga papel. Maraming papel. Ipinaliwanag niya ito sa teknikal na lengguwahe sa loob ng 1 buong oras. Nagtiwala sina Antonio at Benedicta sa kanilang anak. Nilagdaan nila kung saan niya ipinagawa, sa dami ng pahinang ipinagawa niya, sa mga araw na itinakda niya sa notaryo. Ang tanging irregularidad na napansin ni Antonio noon ay ang isa sa mga dokumento ay walang protocol number, ngunit sinabi ni Fabio na iyon ay isang internal procedure lamang ng notaryo at walang dapat ikabahala. Pagkalipas ng 2 buwan, isang Sabado ng umaga, dumating sa pamamagitan ng registered mail ang isang sobreng may lamang 3 pahinang dokumento. Ito ay isang eviction order. Ang bahay ay inilipat na sa isang shell company kung saan si Fabio ay isang silent partner sa pamamagitan ng isang pangatlong pangalan. Ang paglilipat ay may petsang 6 na linggo bago yon. Ang mga dokumentong nilagdaan ni na Antonio at Benedicta sa buong pagtitiwala sa kanilang anak ay hindi tax adjustment. Ang mga ito ay mga instrumento ng pagsasalin ng pagmamay-ari. Sinubukan nilang tawagan si Fabio. Ang numero ay hindi na aktibo. Ang address ng opisina ay umiiral lamang sa papel. Sinabi ng isang abogadong kinonsulta nila na ang mga dokumento, bagaman may mga irregularidad na nangangailangan ng forensic examination upang mapatunayan, ay may mga lagdang kinilala ng notaryo na nagpapahirap sa anumang pagkontra, nagpapabagal, nagpapamahal, at nagbibigay ng hindi tiyak na resulta para sa mga taong walang sapat na pondo para tustusan ang ilang taong paglilitis. Sa mga sumunod na buwan, palipat-lipat sina Antonio at Benedicta sa mga paupahan, ginagamit ang mga ipon nila sa isang savings account. Nang maubos ang huling reserba, wala na silang mapuntahan. Ang ari-ariang kilala nila mula pa noong bakanting lot pa lamang ito, bago pa man magkaroon ng pundasyon, ay ilang kilometro lamang ang layo.
Ang garahe sa likuran ay may lumang kandado na alam ni Antonio kung paano buksan gamit ang isang spare key na hindi na niya naibalik kailanman nang magsimula ang mga problema. Pumunta sila roon isang madaling araw habang umuulan, dala ang 2 maleta at ang balak na manatili ng 3 araw habang humihingi ng tulong. Iyon ay 7 linggo na ang nakalilipas. Nanatiling tahimik si Rodrigo sa loob ng mahabang sandali matapos si Antonio. Tumingin siya sa garahe sa paligid, ang kutson, ang maayos na mga supot, ang extension light, ang tumpok ng mga libro. Pagkatapos ay tumingin siya sa matandang lalaki, na nakatingin sa kanya nang may kalmadong hindi pagsuko, kundi isang bagay na ganap na kakaiba. Tumingin siya kay Benedicta, na nakinig sa lahat habang ang mga mata ay nakatuon sa mataas na bintana ng garahe, kung saan pumapasok ang isang pahilig na sinag ng liwanag ng hapon. Naramdaman ng matandang babae ang kanyang tingin at sinalubong ito. Ang ekspresyong iyon na naman. Wala pa ring pangalan. Tumayo si Rodrigo. Inayos niya ang kanyang suit sa isang pamilyar na kilos. At nang walang anumang salita, humarap siya sa nakabukas na pinto ng garahe kung saan nakikita niya ang barkonahe ng pangunahing bahay na may mga asul na granite na baitang, at sinabi sa kanyang likuran, sa boses na hindi nagpapakita ng higit sa kinakailangan, halikayo. Hindi ito awa. Hindi pa sa ngayon, o hindi pa siya handang kilalanin na yon nga iyon. Ito ay isa lamang susunod na variable na kailangang iproseso. At sa gayon, sina Antonio Mendoza at Benedicta Mendoza, na nakatayo ng tahimik, ay kinuha ang kanilang mga gamit sa mga kilos ng mga taong nakasanayan ng maging handa sa pag-alis anumang oras. At sinundan ang lalaking nakagray na suit sa daan ng bato patungo sa bahay na sila mismo ang nagtayo 42 taon na ang nakalilipas. Ang pangunahing bahay ay sarado na sa loob ng hindi bababa sa 2 taon, ayon sa mga technical report na nabasa ni Rodrigo sa opisina kaninang umaga. Kinumpirma ito ng amoy sa loob, amoy ng hindi gumagalaw na hangin, tuyong kahoy, at alikabok na naipon sa mga patag na ibabaw. Ngunit matibay ang istruktura. Maayos ang pagkakasara ng mga bintana. Ang sahig na kahoy ay buo pa rin, walang sira. Ito ay bahay ng isang taong nagtayo para tumagal, hindi para magpasikat. Ang kusina ay nasa likuran, may bintanang nakaharap sa bakuran. Malawak ito, may puting tiles na may asul na disenyo sa gitna, counter na gawa sa gray na granite, at mga kabinet na gawa sa matigas na kahoy na pininturahan ng cream. Sa gitna, may isang bilog na mesa na may 4 na upuang may sapin na plastik na medyo nanilaw na sa mga gilid dahil sa panahon. Binuksan ni Rodrigo ang mga kabinet hanggang sa makakita siya ng isang lata ng kape na iniwan ng real estate agency kasama ang iba pang pangunahing pagkain para sa technical team. Nakahanap siya ng isang aluminum na stovetop espresso maker sa isa sa mga ibabang kabinet. Pinuno niya ito ng tubig mula sa gripo, sinukat ang kape gamit ang kutsarang nahanap niya sa drawer, at inilagay sa gas stove na sumindi pagkatapos ng 3 subok. Naupo sina Antonio at Benedicta sa mesa nang hindi na kailangang utusan. Sa kilos na ito, sa paraan kung paano nahanap ng dalawa ang tamang upuan ng walang pag-aalinlangan, na tila ang lugar ng bawat isa ay nakatatak pa rin sa alaala ng mismong silid, may isang bagay na napansin si Rodrigo, ngunit hindi niya binanggit. Ipinatong ni Benedicta ang libro at ang isang notebook na may madilim na pabalat na dala niya mula sa garahe sa sulok ng mesa, malapit sa kanyang upuan. Sa kilos ng isang taong naglalagay ng mahahalagang bagay sa lugar na madali niyang maaabot kung kinakailangan. Ipinatong ni Antonio ang kanyang mga kamay sa mesa at tinitigan ang mga ito sandali, ang mga kamay ng isang retiradong arkitekto, malalapad, may mga litaw na kasukasuan, at markado ng ilang dekadang pagtatrabaho. Inilagay ni Rodrigo ang 3 tasa sa mesa nang hindi nagtatanong kung gusto nila. Walang asukal, walang gatas. Ang espresso maker ay gumawa ng matapang at malapot na kape na isinalin niya hanggang malapit sa gilid. Naupo siya sa 2 upuan. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita sa kanilang 3. Ang tanging tunog ay ang mula sa malayong lungsod, ang isang ibon sa bakuran, at ang hangin na bahagyang nagpapagalaw sa tuyong dahon ng gumamela na nakakapit pa rin sa rehas ng isa sa mga bintana. Ito ay isang katahimikang may tekstura, hindi ang hindi komportableng kawalan na nakasanayan ni Rodrigong punan ng mga numero at desisyon, kundi isang bagay na may sariling bigat at presensya. Si Antonio ang muling nagsimulang magsalita. Hindi dahil mayroon pang dapat ikwento tungkol sa sinabi na niya sa garahe, kundi dahil may mga detalye na hindi kasya sa 10 minuto at ngayon,
Sa harap ng isang tasa ng mainit na kape sa isang mesa sa kusina na naging kanila sa loob ng 40 taon, ay nakahanap ng puwang para lumitaw. Ikinuwento niya ang umaga nang matapos nila ang konstruksyon ng bahay. Isang linggo noon ng Abril, 42 taon na ang nakalilipas, at nagising siya bago pa man sumikat ang araw upang maupo sa baitang ng balkonahe, dala ang isang notebook at iguhit ang mga kulang pang gawin. Ngunit nang buksan niya ang notebook, na-realize niya na wala na siyang dapat iguhit pa. Tapos na ang bahay. Iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na ang isang proyekto niya ay natapos ng eksakto sa kung paano ito nagsimula sa kanyang isip, hindi dahil nakipagtulungan ang mundo, kundi dahil tinanggihan niya ang anumang paglihis. Nang marinig ito ni Benedicta, tumingin siya sa kanyang asawa nang may maliit at mabilis na ngiti na lumitaw at nawala bago pa man ito matawag ng ngiti. Ngunit nandoon iyon. Napansin ito ni Rodrigo. Ikinuwento ni Antonio ang mga taong sumunod. Ang hardin sa likod ng lupain, kung saan sinubukan ni Benedicta ang lahat, mula sa kamatis hanggang sa mga halamang gamot. Ang mga selebrasyon sa bakuran na nagtitipon sa mga kapitbahay ng buong kalye na may bonfire at mga banderitas na papel na mag-isang ginugupit ni Benedicta tuwing madaling araw ng Kapaskuhan. Ang mga umaga ng linggo na amoy kape at bagong luto na bibingka na may perpektong dinintuang kulay. Ang panahon noong bata pa si Fabio at natutulog sa duyan sa pasilyo tuwing mainit na gabi ng tag-init. Ang boses ng batang tumatawag sa kanyang ama kapag nagigising mula sa isang masamang panaginip. Ang boses ng batang ito ang sinubukang hanapin ni Antonio sa kabilang linya noong Sabado ng umagang dumating ang eviction envelope sa mail. Hindi niya ito nahanap. Ang numero ay naglaho. At ang natira sa lugar nito ay hindi lamang ang kawalan ng isang tao, kundi ang kawalan ng lahat ng kinakatawan ng taong iyon noon. Nakikinig si Rodrigo nang hindi siya inaabala. Ito ay isang ugali na na-develop niya sa loob ng maraming taon sa mahihirap na negosasyon, hayaan ang kabilang panig na magsalita hanggat kailangan nila. Dahil ang ibinubunyag ng mga tao kapag naramdaman nilang pinakikinggan sila ay mas mahalaga kaysa sa anumang direktang tanong. Ngunit nitong hapon, sa paligid ng mesang iyon, hindi ito estratehiya. Ito ay isang bagay na wala pa siyang pangalan. Minsan lang nagsalita si Benedicta sa maikling paraan. Sinabi niya na noong araw na lumabas sila ng bahay dala ang mga maleta, bumalik siya sa huling pagkakataon sa kanilang silid upang kunin ang notebook na nasa drawer ng kabinet. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Hindi ito dinagdagan ni Antonio. Hindi nagtanong si Rodrigo. Tumingin siya sa notebook na may madilim na pabalat na nakapatong sa sulok ng mesa. Isa itong karaniwang notebook, may plastik na pabalat na kulay maroon na halos itim na, at may metal na spiral sa gilid. Ang mga kanto ay medyo yupi na dahil sa madalas na paggamit. Nakabukas ang notebook sa isang pahina na nakikita ni Rodrigo mula sa kanyang posisyon sa mesa. Ang sulat kamay sa nakabukas na pahina ay maliit at maingat, bahagyang nakatagilid sa kanan, ang uri ng sulat ng isang taong natuto ng penmanship sa panahong sineseryoso ang penmanship, at hindi na kailanman iniwan ang ugaling iyon. May isang pamagat sa itaas ng pahina, may salungguhit na 2 linya na iginuhit gamit ang isang ballpen na may kupas na asul na tinta. Nababasa lamang ito ni Rodrigo mula sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang pangalan. Rodrigo. May salungguhit ng 2 beses. Sa ibaba, sa isang hiwalay na linya, may isang petsa. Hindi niya nakita ang kumpletong taon, ngunit ang unang 2 digit na nakita niya ay mula sa isang dekadang natapos na matagal na ang nakalilipas. Higit sa 35 taon na ang nakalilipas. Matagal pa bago ang anumang negosyo, anumang kontrata, o anumang pampublikong rehistro na magpapalabas sa kanyang pangalan sa kahit saang lugar. Tinitigan ni Rodrigo ang pahina sa loob ng marahil 2 segundo. Pagkatapos ay nag-angat siya ng tingin at nagsimulang magsalita tungkol sa praktikal na sitwasyon ng ari-arian, ang proseso ng regularisasyon, ang deadline para sa pagsisimula ng mga gawa, at ang pangangailangan para sa isang electrical inspection bago ang anumang interbensyon. Nagsalita siya ng walang hinto sa loob ng 4 na minuto, at sinagot ni Antonio ang ilan sa mga tanong gamit ang partikular na kaalaman ng isang taong kabisado ang bawat sentimetro ng lugar na iyon. Dahan-dahang isinara ni Benedicta ang notebook. Wala siyang sinabi. Nang hapong iyon, inilagay ni Rodrigo sina Antonio at Benedicta sa mga silid sa ikalawang palapag ng pangunahing bahay. May mga kutson na protektado ng plastik,
at mga bedsheet sa selyadong balot na inihanda ng real estate agency para sa posibleng paggamit ng technical team. Walang karangyaan. Ngunit ito ay isang silid na may bintana, may sariling banyo, at may totoong kama pagkatapos ng ilang linggong pagtulog sa isang manipis na kutson sa malamig na semento. Bago umakyat, huminto si Rodrigo sa pasilyo ng unang palapag at tinitigan ang hagdan sandali. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe sa kanyang team sa opisina na nag-aabiso na magtatrabaho siya ng remote mula sa ari-arian ngayong gabi. Ito ay isang desisyong hindi niya pinlano at hindi niya kayang bigyang katwiran ng tumpak kung may magtatanong man, at marami pang desisyon sa araw na yon na hindi niya kayang bigyang katwiran. Sinabi niya kay Adriano na pumunta sa bayan para bumili ng mga pangunahing pagkain para sa umaga at bumalik agad. Mananatili siya roon sa gabing iyon. Hindi nagtanong si Adriano. Kilala niya ang kanyang boss ng sapat na panahon para malaman kung kailan may mga tanong na hindi makakahanap ng sagot sa oras na yon. Bumalik si Rodrigo sa kusina, isinaksak ang kanyang laptop sa isa sa mga saksakan sa pader, at nagtrabaho sa loob ng 2 oras, sumasagot ng mga email, nirerebisa ang isang kontrata na kailangang maaprubahan hanggang kinabukasan, at inaayos ang mga numero ng isang proposal. 10:30 ng gabi, ang bahay ay nasa ganap na katahimikan, tanging ang ilaw sa kusina ang nakabukas at ang pasulput-sulpot na tunog ng keyboard. 11:00, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Adriano na pabalik sa daan ng bato. Nagdala ang driver ng mga pagkain sa isang supot at pumwesto sa reclinable seat ng kotse upang doon magpalipas ng gabi. Umakyat si Rodrigo sa isa sa mga bakanteng silid sa ikalawang palapag. Humiga siya sa ibabaw ng kumot nang hindi hinuhubad ang sapatos. Tinitigan niya ang kisaming kahoy. Ito ay isang matigas na kahoy, makapal, na ang orihinal na mga biga ay nasa lugar pa rin, walang anumang lamat. Hindi siya nakatulog. Ang salitang nakasulat sa notebook na may madilim na pabalat ay nananatiling maliwanag sa likod ng kanyang mga mata nang may pagpupumilit ng isang cell sa spreadsheet na ayaw sumara. Rodrigo. May petsang higit sa 35 taon na ang nakalilipas. Bago pa ang anumang bagay na magpapatanyag sa kanyang pangalan o magpapadali sa pag-trace nito. Sa edad na 5, nang makarating siya sa ampunan sa Paco, Maynila, hawak ang kamay ng isang staff na ang mukha ay hindi na niya kayang maalala, hindi niya alam kung sino ang nag-iwan sa kanya roon. Hindi niya kailanman nalaman. Hindi siya kailanman nagtanong ng direkta. Dahil natutunan niya ng maaga na ang mga tanong na walang sagot ang pinakamapanganib itanong, ang mga nananatili sa loob ng ulo na lumalaki sa dilim, sumasakot sa espasyo na mas mabuti sanang inilaan para sa mga bagay na may solusyon. Sa mga dormitoryo na may 8 magkakasunod na kama, natutunan niya na ang mundo ay isang lugar na walang puwang para sa sinumang umaasa na may mag-aalaga sa anumang bagay para sa kanya. At itinayo niya ang lahat sa prinsipyong ito, isang set ng mahigpit na panloob na mga panuntunan na hindi kailangang isulat dahil hindi kailanman nagbago. Sa madaling araw na yon, sa ikalawang palapag ng isang bahay sa Tagaytay na binili niya nang hindi alam kung ano ang nilalaman nito, nanatiling dilat ang mga mata ni Rodrigo Carpio sa kisaming kahoy habang pinakikinggan ang katahimikan ng ari-arian. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya alam kung ano ang susunod na hakbang. Madaling araw na nang dumating ang tunog. Isang mahinang ugong ng malakas na makina na nagpapabagal sa kalsada, kasunod ng dahan-dahang pag-init ng mga bato sa ilalim ng malalapad na gulong. Gising si Rodrigo. Nanatili siyang hindi gumagalaw sa loob ng isang segundo, nakikinig. Pagkatapos ay bumangon siya sa kama nang hindi gumagawa ng ingay at pumunta sa bintana sa ikalawang palapag. Sa ibaba, sa gate ng ari-arian, may isang madilim na pickup truck na may tinted na mga salamin. Nakabukas ang mga ilaw sa dashboard. Ang makina ay umaandar sa neutral. Habang nagmamasid siya, bumaba ang bintana sa panig ng driver, at isang kamay ang lumabas na may hawak na nakatuping papel na kumatok ng 3 beses sa labas ng intercom panel. Bumaba na si Adriano sa sasakyan at naglalakad patungo sa gate nang lumabas si Rodrigo sa pintuan sa harap, suot ang suit jacket sa kanyang balikat, walang kurbata, at nakabukas ang kwelyo ng polo. Bumaba siya sa 2 baitang ng balkonahe at naglakad patungo sa gate sa isang pare-parehong bilis. Ang pickup truck ay bulletproof. Naging malinaw ito nang makalapit si Rodrigo ng sapat upang makita ang katangi-tanging kapal ng mga pinto at ang bahagyang binagong anggulo ng mga salamin.
Sa panig ng pasahero, bumaba ang isang lalaking nakaitim na suit, mukhang nasa 40 taon, may dalang brown leather na folder sa ilalim ng kilikili, at may ekspresyong nakilala ni Rodrigo sa loob ng kalahating segundo. Ito ang partikular na ekspresyon ng isang taong ipinadala upang maghatid ng hindi magandang impormasyon, at inutusang gawin ito ng may sapat na otoridad upang pigilan ang anumang pagtatanong. Sinabi ng lalaki na kinakatawan niya ang interes ng isang real estate management company na nakabase sa Maynila at naroon siya upang ihatid ang isang extrajudicial notice para sa agarang pagbakante ng ari-arian laban sa mga taong iligal na naninirahan sa ari-ariang matatagpuan sa address na yon. Sinabi niyang ang kumpanya ay may maayos na dokumentasyon at ang palugit para sa voluntaryong pag-alis ay 24 na oras. Pagkatapos nito ay iakyat ang usapin sa korte para sa sapilitang pagpapaalis. Kinuha ni Rodrigo ang dokumento ng walang sinasabi. Isa itong selyadong A4 envelope na may pulang sticker na urgent. Binuksan ito ni Rodrigo gamit ang kanyang hintuturo, hinila ang mga nakatuping pahina at nagsimulang magbasa. Ang notice ay may 4 na pahina. Siksik sa legal na lengguwahe, mahahabang talata, mga sanggunian sa mga artikulo ng Civil Code, at mga sipi mula sa mga jurisprudence. Karamihan sa mga abogadong kinuha ni Rodrigo sa loob ng maraming taon ay natutunan na binabasa niya ang mga kontrata ng may parehong atensyon na ibinibigay niya sa mga financial statements, talata por talata, nang hindi idinedelegate ang anumang bagay na nangangailangan ng interpretasyon. Sa unang pahina, pagkakakilanlan ng mga partido, deskripsyon ng ari-arian, at sanggunian sa Transfer Certificate of Title, NIIT, number sa Registry of Deeds. Napansin ni Rodrigo na ang NISIT number ay kulang, wala ang huling digit. Isang maliit na pagkakamali. Ngunit pagkakamali pa rin. Sa ikalawang pahina, legal na basihan ng pagmamay-ari, na may sipi mula sa 3 artikulo ng Civil Code. Kabisado ni Rodrigo ang 2 sa mga ito dahil sa mga propesyonal na dahilan. Ang pangatlo ay nabago na sa isang legislative reform 6 na taon na ang nakalilipas. Sinumang kumonsulta sa updated na code ay hindi sisipi sa artikulong iyon nang hindi nagdaragdag ng paliwanag tungkol sa pagbabago. Isa pang pagkakamali. O sadyang panlilin lang. Sa ikatlong pahina, paglalarawan ng sitwasyon ng iligal na paninirahan, na may partikular na pagbanggit sa 2 individual na walang kontrata sa lehitimong may-ari ng ari-arian. Ang katagang lehitimong may-ari ay lumitaw ng 3 beses, nang wala sa anumang pagkakataon ang dokumento ay nagpakita ng E-number ng nagpapanggap na may-ari o anumang instrumentong nagpapatunay ng titulo bilang attachment. Sa ika-4 na pahina, deadline, lagda ng legal representative, at notaryo na may selyo. Maingat na itinupi ni Rodrigo ang 4 na pahina, na tila kakailanganin pa niya ang mga ito mamaya. Bubuka na sana ang kanyang bibig upang sumagot nang makarinig siya ng mga hakbang sa balkonahe sa kanyang likuran. Si Antonio iyon. Bumaba ang matanda ng tahimik, nakayapak, nakatupi ang laylayan ng pantalon, at nakabukas ang huling buton ng kanyang polo. Tumayo siya sa itaas na bahagi ng mga baitang ng balkonahe, habang nakatingin sa gate sa parehong postura na ipinakita niya sa garahe ilang oras ang nakalilipas, tuwid ang likod, walang pag-atras, walang pagmamadali. At pagkatapos ay sinabi ni Antonio, sa boses na hindi tumaas kahit kalahating tono, kilala ko ang lalaking iyan. Ang representative, na ang mga mata ay nakatutok kay Rodrigo, ay dahan-dahang lumingon sa matanda. Bumaba si Antonio sa 2 asul na granite na baitang, tinawid ang daanang bato hanggang sa gate at huminto sa layong 2 metro mula sa representative, kaharap siya, habang ang ilaw mula sa dashboard ng pickup truck ay tumatanglaw sa magkabilang mukha nila sa gilid. At sinabi niya, nang may katumpakan ng isang taong matagal nang nag-ensayo ng pangungusap na ito sa loob ng kanyang ulo, na iyon ang parehong mukha na nandoon sa notaryo sa ika-8 palapag ng isang gusali sa Escolta, Maynila. Noong ika-2 araw ng Setyembre 2 taon na ang nakalilipas. Na iyon ang abogadong ang pangalan ay nakalagay sa Instrument Acknowledged Ile field sa huling pahina ng mga dokumentong nilagdaan nina Antonio at Benedicta sa paniniwalang ito ay isang simpleng tax adjustment. Na iyon ang lalaking ang pagkilala sa lagda ay nagbigay ng legal na bisa sa mga instrumentong ang tunay na kalikasan ay sadyang itinago sa mga partidong lumagda rito. Walang sinabi ang representative. Ngunit pinagmasdan siya ni Rodrigo nang may matalas na atensyon na nadevelop niya sa loob ng maraming taon ng negosasyon, isang minimal na panginginig sa kalamnan sa paligid ng kaliwang mata.
Ang uri ng hindi sinasadyang reaksyon na hindi napagsasanayan, na lumilitaw bago pa man ito mapigilan ng isip. Tumingin si Rodrigo sa 4 na nakatuping pahina sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa representative. At sa parehong boses na ginamit niya sa pagpapaalis kay Paulo Dizon kaninang umaga sa opisina, mababa, direkta, walang puwang para sa ibang interpretasyon. Sinabi niya na nakakita siya sa dokumento ng hindi bababa sa 2 pagkakamali sa proseso na nagpapawalang bisa rito bilang isang legal na notice, kabilang ang sanggunian sa artikulo ng batas na nabago na 6 na taon na ang nakalilipas, na nagpapahiwatig ng alinman sa matinding kapabayaan o sadyang masamang hangarin na parehong hindi. Magandang posisyon para sa sinumang naghanda at nagpadala ng dokumento. Sinabi niya na, sakaling ang kliyenteng nagpadala ng notice na iyon, ay muling magpadala ng dokumentasyong walang matibay na legal na basehan sa address ng ari-ariang ito. Ang susunod na dokumentong matatanggap ng kliyente ay isang counter-complaint para sa falsification of public documents at abuse of legal process na isasampa ng sabay sa tamang korte at sa Integrated Bar of the Philippines. Sinabi niya ito sa mababang boses. Walang anumang drama. Pagkatapos ay kinuha niya ang 4 na nakatuping pahina gamit ang 2 kamay, at pinunit ang dokumento sa 4 na pantay na bahagi sa mga kilos na tumpak at walang pagmamadali. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa sahig na bato sa harap ng gate nang hindi tinitingnan kung saan ang mga ito nahulog. Tinitigan ng representative ang mga piraso ng papel sa sahig sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rodrigo. Pagkatapos ay kay Adriano, na pumuwesto ng bahagya sa kanan ng kanyang boss sa posturang nakahalukip-kip at tila sinisiguradong ang usapan ay matatapos sa isang paraan at hindi sa iba. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob ng pickup truck nang hindi na nagsasalita pa. Umalis ang sasakyan sa makitid na pasukan at naglaho sa kalsada, nag-iwan ng manipis na ulap ng alikabok sa ilalim ng mga headlight. Nanatiling nakatayo si Antonio sa daan ng bato sandali matapos mawala ang tunog ng makina sa katahimikan ng madaling araw. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng damong basa ng hamog. Doon sa itaas, sa pagitan ng mga sanga ng mga puno ng pino, may mga bituin na hindi pinahihintulutang makita ng mga ilaw ng Maynila. Humarap ang matanda kay Rodrigo at sinabi sa mababang boses, nang may katahimikan ng isang lalaking nakarating na sa dulo ng isang komplikadong equation pagkatapos ng mahabang panahon, salamat. Hindi agad sumagot si Rodrigo. Nanatili siyang nakatingin sa bakanteng kalsada sa loob ng ilan pang segundo, habang ang mga piraso ng papel ay nasa sahig pa rin sa harap ng gate. Pagkatapos ay sinabi niya, nang hindi humaharap sa matanda, sa boses ng isang taong lumilipat sa susunod na punto sa isang listahan, matulog na kayo. Magiging mahaba ang araw bukas. Bumalik siya sa loob. Umakyat sa hagdan. Humiga sa kama ng suot ang sapatos. Sa pagkakataong ito, nakatulog siya. Nagising siya alas 5:40 ng umaga gaya ng dati. Hindi rin niya kailangan ng alarm clock doon. Nanatili siyang nakahiga sandali habang dilat ang mga mata sa kisaming kahoy, pinakikinggan ang katahimikan ng probinsya, walang busina, walang patuloy na ingay ng lungsod, tanging tunog lamang ng ilang ibon na mas maagang nagigising kaysa sa karamihan. Pagkatapos ay bumangon siya at pumunta sa bintana. Ang bakuran sa likod, na dati ay hardin, ay mayroon pa ring mga bakas ng kung ano ito noon, ang brick planter sa tabi ng pader, ang bakal na balag na nakatayo pa rin sa kabila ng maraming taon na walang gumagamit at ang sementadong tangke na dati ay fountain bago ito natuyo. Ang liwanag ng madaling araw ay ginagawang kulay light gray ang lahat. At sa isang lugar sa loob ni Rodrigo Carpio, may isang tanong na hindi kabilang sa anumang meeting, na hindi kasya sa anumang spreadsheet, na nagising kasama niya sa umagang iyon sa ikalawang palapag ng isang bahay na binili niya nang hindi alam kung ano ang nilalaman nito. Hindi ito isang tanong na handa niyang itanong ng malakas. Ngunit nandoon iyon. Nag-vibrate ang telepono alas 4:50 ng umaga. Gising na si Rodrigo, nakaupo sa gilid ng kama habang ang laptop ay nakabuka sa kanyang kandungan, nirerebisa ang mga unang email ng araw. Tumingin siya sa screen bago sumagot. Unknown number, area code ng Metro Manila. Sinagot niya ito sa ikatlong vibration nang may boses na ganap na alerto. Ang tulog ay maikli, ang uri na hindi ganap na nakakapagpanumbalik ng lakas, ngunit hindi rin nagpapalampas ng anumang kailangan. Ang boses sa kabilang linya ay sa isang lalaking nasa mid-negatibo, 40, malinaw magsalita, at ang tono ay sadyang itinakda upang magmukhang makatwiran.
Ito ang boses ng isang taong bumugol ng maraming taon sa harap ng mga hukom at kalabang abogado, sinasanay ang eksaktong intonasyon na nagpapahupa sa tensyon bago pa ito maging direktang akusasyon. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Fabio Mendoza. Sinabi niyang siya ang legal na may-ari ng ari-ariang matatagpuan sa Tagaytay at nalaman niyang may mga taong naninirahan sa ari-arian. Sinabi niyang hindi niya nais gumawa ng hindi kinakailangang problema, na sila ay kanyang mga matatandang magulang at ang sitwasyon ay delikado, na siya mismo ay sumubok na ayusin ito sa ibang paraan sa loob ng maraming buwan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya sila nakumbinsi na tanggapin ang tulong na inalok niya. Sinabi niyang may isang apartment sa Makati, furnished, na nakahanda para sa kanila upang makalipat agad ng walang anumang gastos. Sinabi niyang ang usapin ng mismong ari-arian ay isang mahigpit na legal na bagay na kailangang ayusin ng hiwalay sa makataong aspeto ng kapakanan ng mga matatanda. Ito ay isang mahusay na binuong talumpati. Nanatiling nakikinig si Rodrigo sa katahimikan hanggang sa dulo. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang pangalan. Rodrigo Carpio. Ang legal na may-ari ng ari-arian, ayon sa definitive deed of sale na nakarehistro sa Registry of Deeds ng Tagaytay 3 linggo na ang nakalilipas. Presidente ng Carpio Holdings Group. At ang taong pumunit sa extrajudicial notice sa harap ng representative na ipinadala ilang oras lang ang nakalilipas. Sa kabilang linya, nagkaroon ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng isang taong nakatanggap lang ng hindi inaasahang impormasyon tungkol sa isang real estate transaction. Ito ay isang katahimikang may ibang tekstura, masiksik, na tumagal ng marahil 4 na segundo, ngunit tila mas matagal pa kaysa doon, ang uri ng katahimikan na nangyayari kapag may narinig ang isang tao na hindi dapat nandoon. Isang bagay na itinago sa isang lugar na pinaniniwalaan niyang ligtas ng sapat na panahon upang makalimutan na niyang itinago niya ito. Agad na nakuha ni Fabio ang kanyang tono pagkatapos nito. Sinabi niyang malinaw na mayroong pagkakamali, na ang mga dokumento ay susuriin, at walang pangangailangan para sa puot sa pagitan ng mga partidong maaaring mag-usap sa sibilisadong paraan, at makahanap ng solusyong kasiyasya para sa lahat. Bumalik siya sa makatwirang tono. Ngunit ang makatwirang tono ay mayroon ng lamat na wala doon bago ang katahimikan, isang maliit at tumpak na depekto sa barnis na binuo ng maraming taon ng pagsasanay. Sinabi ni Rodrigo na ang lahat ng komunikasyon mula sa sandaling iyon ay dapat gawin sa pasulat na paraan, sa email address ng Legal Department ng Carpio Holdings, na ang contact information ay pampublikong makikita sa website ng kumpanya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang telepono sa loob ng isang sandali na hindi niya nasukat. Pagkatapos ay pumunta siya sa pinto ng silid, dahan-dahang binuksan ito, at nakita si Antonio na nakatayo sa pasilyo sa layong 3 metro, nakasandal sa pader habang nakahalukit-kit. Narinig ng matanda ang usapan sa pamamagitan ng kahoy na pasilyo na nagdadala ng tunog ng mas maayos kaysa sa inaasahan ng sinuman. Sinabi ni Antonio, sa boses na halos hindi hihigit sa bulong ngunit may bigat ng isang taong matagal nang nag-isip tungkol doon, ang lalaking iyon ay hindi natatakot sa iyo bilang negosyante. Natatakot siya sa iyo bilang tao. Magkaibang bagay yon. Tinitigan siya ni Rodrigo sa loob ng isang buong segundo. Ito ang uri ng pangungusap na, kung sasabihin ng ibang tao sa ibang konteksto, ay ilalagay lamang niya sa file ng hindi kinakailangang sentimentalismo. Ngunit sinabi ng lalaking iyon, sa madilim na kahoy na pasilyong iyon, alas 4:50 ng umaga, mayroon itong partikular na bigat ng isang katotohanang naghihintay na masabi ng isang taong nakakaintindi rito mula sa loob. Hindi siya sumagot ng pasalita. Ngunit may ginawa siya na napansin ni Antonio, itinago niya ang telepono sa bulsa ng kanyang suit sa bilis na hindi niya karaniwang ginagawa, na tila pinoproseso ang isang bagay na wala pang ganap na anyo, ngunit mayroon ng sapat na volume upang sumakop sa espasyo. Alas 6 ng umaga, nagdala si Adriano mula sa bayan ng tinapay, keso, papaya at 2 litrong kape sa mga termos. Mas maagang bumaba si Benedicta kaysa sa inaasahan ni Rodrigo, at nasa kusina na siya nang dumating ang driver dala ang mga supot. Nang walang nag-uutos, inayos na niya ang mesa, inihiwalay ang mga plato at nag-init ng tubig sa takure. Mayroon sa paraan ng kanyang pag-aayos sa hindi pamilyar na kusinang iyon, inaayos ang mga gamit sa tamang lugar nang may katiyakan ng isang taong gumagawa nito sa loob ng ilang dekada sa isang lugar na kabisado niya, na nagpabago sa kapaligiran mula sa kung ano ito noong nakaraang hapon.
Si Rodrigo ay nasa bakuran sa likod kasama ang laptop na nakapatong sa isang kinalawang na bakal na mesa, gumagawa ng mabilis na mga tawag para sa update sa kanyang team sa opisina. Kasabay nito, nagpadala siya ng 3 mensahe. Isa para kay Camila, hinihiling na tipunin ang lahat ng dokumentasyon tungkol sa kasaysayan ng mga paglilipat ng ari-arian bago ang pagbebenta sa Carpio Holdings. Isa para sa Internal Legal Department, humihingi ng listahan ng mga kumpanyang nakarehistro sa ilalim ng anumang pangalan na naugnay kay Fabio Mendoza. At isang mensahe para sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang phone book na may buong pangalan sa isang criminal lawyer na nagngangalang Atty. Enrique Bastos na kinonsulta na niya sa 2 nakaraang pagkakataon tungkol sa mga irregularidad sa korporasyon. Direkta ang mensahe para kay Enrique, kailangan siya sa ari-arian sa Tagaytay ngayong umaga rin. May mga isyong nangangailangan ng personal at agarang pagsusuri. Sumagot ang abogado sa loob ng 11 minuto, darating ako ng 10:00. Bumaba si Antonio ng 7:00 at naupo sa mesang nilagyan na ni Benedicta ng tinapay at kape. Kumain silang dalawa ng tahimik, gaya ng mga mag-asawang hindi na kailangan ng mga salita, upang ayusin ang pagsisimula ng araw pagkalipas ng ilang dekada. Pumasok si Rodrigo sa kusina 7:30, kumuha ng isang tasa ng kape, sumandal sa counter, at tinitigan silang dalawa sa loob ng ilan pang segundo kaysa sa kinakailangan. Mayroon sa eksenang iyon, ang mag-asawang nakaupo sa mesa ng kusinang iyon na sila mismo ang nagdisenyo at nagtayo, kasama ang mga tasa sa asul na mesa, habang pumapasok ang liwanag ng umaga ng taglamig sa bintanang nakaharap sa bakuran, na nagpatigil sa kanya. Hindi posibleng pangalanan ang kung ano yon ng may katumpakan. Isa lamang itong variable na tumatangging mauri. Nag-angat ng tingin si Benedicta mula sa tinapay na hinihiwa niya at nakita siyang nakatingin. Wala siyang sinabi. Ngunit mayroon sa tingin niyang iyon ang parehong bagay na napansin ni Rodrigo sa garahe. Ngayon ay may dagdag na layer na idinagdag ng panahon at ng usapan. Isang bagay na nagsisimula ng magkaroon ng pangalan, ngunit hindi pa siya handang bigkasin. Ininom ni Rodrigo ang kape, inilagay ang tasa sa lababo at bumalik sa bakuran. 10:02, pumasok ang isang gray na sasakyan sa nakabukas na gate at huminto sa tabi ng kotse ni Adriano. Bumaba si Atty. Enrique Bastos, dala ang isang itim na folder at laptop, isang lalaking nasa edad 50, may salaming may itim na frame, suot ang navy blue na linen suit na mukhang nagising ng maaga at naglakbay ng mabilis at hindi ito inalala. Binati niya si Rodrigo ng isang mahigpit na pakikipagkamay, nang walang paligoy-ligoy, at sinabing nabasa na niya ang konteksto na ipinadala sa WhatsApp habang nasa biyahe at kailangan niyang makita ang mga dokumento. Naupo sila sa balkonahe. Ipinakita ni Rodrigo ang mayroon siya, ang pinunit na extrajudicial notice na muling binuo sa mesa bilang reference, ang mga dokumento ng pagbili ng Carpio Holdings, at ang impormasyong isinalaysay ni Antonio tungkol sa mapanlinlang na proseso ng paglilipat. Sumama si Antonio sa kanila at sinagot ang mga tanong ni Enrique nang may parehong factual precision, gaya ng dati, mga petsa, pangalan, address ng mga notaryo, bilang ng pahina ng bawat instrumentong nilagdaan, at ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Nakinig si Enrique sa lahat, naglista sa laptop, at nagtaas ng 3 partikular na tanong tungkol sa proseso na sinagot ni Antonio nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang mga tala sandali sa katahimikan. At sinabi niyang may sapat na material upang bumuo ng isang matibay na kaso para sa pagpapawalang bisa ng legal na aksyon dahil sa panlilinlang, annulment of contract due to fraud, na may hiling para sa bayad pinsala sa material at moral na aspeto, at, depende sa makukuhang patunay na dokumento, may puwang para sa representasyon sa mas mabigat na antas na may kinalaman sa mga paglabag sa propesyonal na kasanayan ng taong namagitan sa mga instrumento. Nagtanong si Rodrigo kung gaano katagal ang ganitong kaso. Sabi ni Enrique, depende sa mayroon tayong konkretong patunay. Habang mas matibay ang ebidensya, mas mabilis at mas sigurado ang pag-usad. Sa mga testimonya at original na dokumento, malaki ang magbabago sa sitwasyon. Doon na, mula sa likurang gate ng lupain, narinig ang 3 malalakas na katok sa kahoy. Pumunta si Adriano sa likurang gate at tumingin sa pifol na inilagay sa kahoy ilang taon na ang nakalilipas. Bumalik siya na may neutral na ekspresyon at sinabing may isang batang lalaki na may backpack at may hawak na maliit na bagay sa kanang kamay. Sabi ni Rodrigo, buksan ito. Ang likurang gate ay nakaharap sa isang makitid na eskinita ng siksik na lupa na katabi ng bakod na napapalibutan ng mga damo na naging kulay dayami dahil sa panahon.
Nang bumukas ang kahoy na pinto, pumasok ang isang binata na nasa 20, may suot na gray na nylon backpack, at isang maliit na pulang pendrive na hawak sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hawak ng may katatagan ng isang taong matagal na itong dala at alam ang halaga nito, at sapat na panahon na ring natatakot sa kahulugan ng pagbitaw dito. Matangkad siya, maputi, maikli ang madilim na buhok, may balbas na hindi pa naahit, at may mga earbuds na nagpapakita ng mga gabing walang maayos na tulog. Nakasuot siya ng simpleng cotton shirt, maong na pantalon at lumang sapatos. Mayroon sa kanya ang kakaibang kombinasyon ng determinasyon at pagod, ang ekspresyon ng isang taong sa wakas ay nakagawa na ng isang napakahirap na desisyon pagkatapos ng mahabang panahon nang hindi ito magawa. At ngayon ay nasa kabilang panig na ng desisyong iyon nang hindi pa alam kung ano ang hitsura ng kabilang pampang. Tumingin siya kay Rodrigo. Tumingin kay Atty. Enrique Bastos na tumayo nang marinig ang mga katok. Tumingin kay Adriano na hawak ang nakabukas na pinto. At pagkatapos ay tumingin siya sa loob ng balkonahe, kung saan nakatayo sina Antonio at Benedicta ng magkatabi, hindi gumagalaw. Ang ekspresyong dumaan sa mukha ng binata nang makita ang dalawang matanda ay maikli, ngunit matindi, isang halo-halong damdamin na mahirap lutasin, na hindi lamang kagalakan o pagkakasala o kaginhawaan, dahil ito ay ang tatlong bagay ng sabay-sabay at wala sa mga ito ang kayang manaig sa iba. Nanatili siyang nakatayo sa hamba ng pinto sa loob ng isang segundo. Bahagyang itinaas ni Benedicta ang kanyang kamay patungo sa kanya, iyon lang, isang maliit na kilos. Pumasok ang binata. Sinabi niya ang kanyang pangalan sa isang matatag na boses, gaya ng isang taong nag-ensayo sa simula. Lucas Mendoza. 22 taong gulang. Apo nina Antonio at Benedicta. At anak ni Fabio Mendoza. Hindi nagpakita ng gulat si Rodrigo. Ngunit ibinigay niya ang kanyang buong atensyon. Sinabi ni Lucas na nalaman niyang ang kanyang mga lolo at lola ay nasa ari-ariang iyon 3 linggo na ang nakalilipas. Pagkatapos niyang matrace ng hindi direkta ang address sa pamamagitan ng isang dating kapitbahay na nakakita kay Antonio na bumibili ng tinapay sa isang bakery sa sentro ng Tagaytay isang Sabado ng umaga. Sinubukan niyang makipag-ugnayan noon, ngunit bawat subok ay natutuklasan ng kanyang ama. Sinubukan niya ring direktang makausap ang kanyang mga lolo at lola sa telepono gamit ang hiniram na numero, ngunit nalaman ito ng kanyang ama at hinarang ang lahat ng komunikasyon. Matapos magising ang buong tinutuluyan niyang paupahan, dahil sa ingay ng bulletproof na pickup truck na paalis sa likurang eskinita 2 kilometro mula roon, nagpasya si Lucas na hindi na maghihintay pa ng isang araw. Mayroon siyang mga dokumento sa kanyang backpack. At sa pendrive, mga digital files na inipon niya sa loob ng 3 taon. Lumapit si Atty. Enrique Bastos, dala ang kanyang folder. Ipinatong ni Lucas ang backpack sa mesa sa balkonahe, maingat na binuksan ang zipper at nagsimulang ilabas ang mga dokumento ng paisa-isa, nang may pag-ingat ng isang taong nagtago, nag-ayos at nagbasang muli ng mga ito ng maraming beses. May mga orihinal na kontrata na may mga lagda nina Antonio at Benedicta, ang parehong ipinakita sa kanila bilang tax adjustment. May mga email na nakaprint sa papel na may mga header ng sender at mga petsa na ipinagpalit sa pagitan ni Fabio at ng isang middleman na kinilala lamang sa pamamagitan ng initials, tungkol sa estratehiya ng paglilipat at ang mga deadline ng bawat yugto. May mga bank transfer records sa shell company na may mga petsang tumutugma sa mga yugtong isinalaysay ni Antonio. At may serye ng mga internal notes mula sa notaryo na may sunod-sunod na numerasyon na nagpapakita ng mga hindi pagkakatugma sa pagitan ng petsa ng pagpresinta ng mga dokumento at petsa ng pagkilala sa lagda. Sinabi ni Lucas na nakita niya ang pagbuo ng scheme na ito ng paisa-isang piraso mula sa loob ng pamilya sa loob ng 3 taon. Na ang takot ay naging mas malakas kaysa sa tapang sa loob ng mahabang panahon. Na may hangganan ang tagal ng pamumuhay ng isang tao habang may alam na isang bagay at walang ginagawa tungkol dito. At nahanap niya ang hangganang iyon noong madaling araw na iyon. Sinabi niyang handa siyang managot sa lahat ng kanyang tinipon. Na pumunta siya rito sa sarili niyang kagustuhan at walang pag-atras sa inilagay niya sa mesang iyon. Tahimik na lumapit si Benedicta sa kanyang apo at marahang ipinatong ang kamay sa braso nito. Tumingin si Lucas sa kanya sandali nang may ekspresyong hindi niya sinubukang kontrolin. Pagkatapos ay tumingin siya sa sahig, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa konsentrasyon ng isang taong pinapanatili ang isang matatag na resolusyon at alam na kung mawawala ang focus niya sa sandaling iyon, baka hindi na niya ito mahanap muli ng madali.
Mabilis at tumpak na binabasa ni Atty. Enrique Bastos ang mga dokumento. Sa bawat bagong pahina, may halos hindi mapansing pagtango ng kanyang ulo. Nanatiling nakatayo si Rodrigo sa layong 1 metro, pinapanood ang pagbabasa ng abogado, at pagkatapos ay tumingin kay Lucas at nagtanong sa direktang boses, "Handa ka bang pumirma bilang saksi sa lahat ng ito?" Sinabi ni Lucas na yon ang dahilan kung bakit siya pumunta. Si Antonio, na nanatiling nakatayo sa dulo ng balkonahe sa buong eksena, ay dahan-dahang lumapit sa mesang kinalalagyan ng mga tumpok na dokumento. Inayos niya ang kanyang salamin gamit ang dulo ng kanyang hintuturo. At nagsimulang tingnan ang mga pahinang inihiwalay at inuri ni Enrique sa isang tumpok. May isang partikular na dokumento na inilagay ni Enrique sa itaas ng tumpok na yon na may nakatuping papel sa ibabaw nito. Ito ay isang architectural blueprint ng ari-arian na may petsang 1,975 na ginamit bilang patunay ng mahabang panahon ng pagmamay-ari sa isa sa mga yugto ng proseso ng paglilipat. Isang dokumentong nagpapatunay na ang ari-arian ay nasa ilalim ng parehong pamamahala ng tuloy-tuloy mula noong petsang iyon. Bahagyang yumuko si Antonio sa ibabaw ng papel. Tinitigan ito ng tahimik sa loob ng ilang segundo. At pagkatapos ay sinabi niya, sa ganap na katahimikan ng isang taong nagbabasa ng isang bagay na napakalinaw, na ang dokumentong iyon ay peke. Lahat ay tumingin sa kanya. Sinabi ni Antonio na siya ang nagdisenyo ng blueprint na iyon noong 1974. Nakabisado niya ang format ng cadastral code na hinihingi ng municipal urban legislation sa panahong ang proyekto ay ipinarehistro, isang format na may 4 na digit na may letter prefix na nagpapahiwatig ng sektor, na eksklusibong ginamit ng munisipalidad ng Tagaytay hanggang 1981 nang mag-adopt ito ng bagong numbering system pagkatapos ng administrative reform. Ang code na nakalagay sa dokumentong ipinipresenta bilang mula sa taong 1975 ay may 6 na digit, walang letter prefix, sa standardized format na nagsimula lamang gamitin noong 1973. Isang pagkakamali ng 18 taon. Nakaprint sa papel na sadyang pinatanda, dumaan sa mga notaryo, tinanggap sa mga administrative levels, at hindi kailanman kinuwestiyon ng kahit sino. Isang simpleng katotohanan na may teknikal na anyo na nagpabagsak sa loob ng 30 segundo sa isang dokumentong kumalat sa loob ng maraming taon bilang isang lehitimong patunay. Nanatiling hindi gumagalaw si Atty. Enrique Bastos sandali. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang laptop at nag-type ng kung ano habang bahagyang naninigas ang kanyang mga balikat. Pagkatapos ay iniharap niya ang screen kay Rodrigo at sinabing iyon marahil ang pinaka-consistent na elemento sa buong ebidensyang natipon sa mesang iyon, hindi lamang dahil sa pinatutunayan nito tungkol sa pagkapeke ng partikular na dokumento, kundi dahil sa ibinubunyag nito tungkol sa antas ng pagbuo ng scheme sa kabuuan, at tungkol sa tiwalang ibinigay ng mga responsable rito sa katotohanang walang sinuman, sa anumang punto ng proseso, ang titingin gamit ang mga mata ng isang taong eksaktong nakakaalam sa kanyang tinitingnan. Matagal na tinitigan ni Rodrigo si Antonio nang hindi sinubukang tapusin ng matanda ang sandaling iyon. Ang lalaking 76 na taong gulang, nakatayo sa harap ng isang mesa sa balkonahe sa isang umaga ng taglamig sa Tagaytay, ay nakita sa loob ng 30 segundo ang hindi nakita ng sinumang perito, sinumang analyst, o sinumang espesyalistang kinuha sa market price sa loob ng ilang buwang proseso. Nakita niya ito hindi dahil kumonsulta siya sa anumang database, hindi dahil nagsaliksik siya, hindi dahil sinanay siya para doon, kundi dahil nabuhay siya rito. Dahil siya mismo ang naglagay ng code na iyon sa proyektong iyon, 48 taon na ang nakalilipas. Gamit ang panulat at ang ruler, at ang maingat na konsensya ng isang taong alam na gumagawa siya ng isang bagay na kailangang gawin ng tama. Nagtayo si Rodrigo ng isang imperyo sa pamamagitan ng pagkuha ng pinakamahuhusay na analyst na available, pagbabayad para sa mga pinaka-espesyalistang konsultan, at pagpapaligid sa kanyang sarili ng mga expertise na siya mismo ay wala. At naunawaan niya sa sandaling iyon na ang pinakatumpak na kaalamang nandoon sa balkonaheng iyon ay wala sa anumang laptop, sa anumang resume, o sa anumang database na naa-access sa pamamagitan ng monthly subscription. Nasa isang lalaking may ubaning buhok na nakatayo sa harap ng isang architectural blueprint na dinisenyo niya bago pa man ipanganak ang karamihan sa mga taong naroroon sa balkonaheng iyon. Bumalik si Benedicta sa kusina habang nag-uusap ang mga lalaki.
Mula roon, lumalabas ang mainit na amoy ng bagong gawang kape na humahalo sa amoy ng lumang kahoy ng bahay. Nanatili si Rodrigo sa balkonahe habang nakatingin sa bakuran sa loob ng mahabang sandali, habang ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang suit jacket. At pagkatapos, nang hindi ipinapaliwanag sa kahit kanino kung saan siya pupunta, bumaba siya sa mga baitang, naglakad sa gilid na daanan at lumabas sa likurang gate patungo sa makitid na eskinita ng siksik na lupa kung saan pumasok si Lucas. Tumayo siya roon ng ilang minuto. Mag-isa, habang ang araw ng umaga ay bahagyang nagpapainit sa kanyang batok. Dumating siya sa ari-ariang iyon bilang may-ari ng isang bagong biling ari-arian. At nananatili siya rito bilang isang bagay na wala pang tumpak na pangalan, ngunit sumasakop sa espasyo sa loob niya sa paraang walang kontrata, walang balanse, at walang desisyong ginawa sa boardroom. Ang nakagawa kailanman. Nagtrabaho si Atty. Enrique Bastos sa sumunod na 2 oras sa balkonahe nang may konsentrasyon ng isang siruhano. Ang mga dokumentong dala ni Lucas ay nakahiwalay na ngayon sa 3 tumpok sa mesa. Ang una ay ang mga orihinal na instrumentong nilagdaan nina Antonio at Benedicta. Ang ikalawa ay ang mga record ng komunikasyon sa pagitan ni Fabio at ng Midleman. At ang ikatlo ay ang mga bank statements at mga internal notes mula sa notaryo na may hindi tugmang numerasyon. Ang pendrive ay nakasaksak na sa laptop ng abogado at ang mga file ay kinakatalog sa isang folder na iniaayos ni Enrique sa katahimikan, linya por linya. Nang may pagiging metikuloso ng isang taong alam na bawat detalye ay mahalaga kapag ang kaso ay nakarating na sa oras na babasahin ito ng mga mata na hindi pamilyar dito. Naupo si Lucas sa tabi ng abogado at sinagot ang mga tanong ng may katumpakang nagmula sa isang taong gumugol ng 3 taon sa pagpapanatili ng bawat detalye sa isip na tila nagtatago ng isang mapa na minsan lang niya magagamit. Mga petsa. Halaga. Pangalan. Ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng bawat hakbang ng prosesong nakita niyang binuo sa loob ng sariling pamilya, nakaupo sa parehong mesang pinag-uusapan ang mga papel. Minsan ay tinatawag upang kumuha ng tubig o kape habang ipinapaliwanag ng kanyang ama ang mga kontrata sa kanyang mga lolo at lola sa lengguwaheng siya. Sa kanyang 19 na taong gulang noon, ay nararamdaman na niyang hindi ang kumpletong lengguwahe ng ginagawa doon. Nanatili si Rodrigo sa halos buong oras na yon na gumagalaw, pumapasok at lumalabas ng bahay, sumasagot sa mga mensahe mula sa opisina, tinitingnan ang mga kontratang ipinadala ni Camila para sa pag-apruba, at umiinom ng kanyang ikalawang kape ng araw habang nakatayo sa bakuran. Ito ang uri ng presensya na hindi nangangailangan ng patuloy na atensyon, ngunit nag-aayos ng kapaligiran sa paligid dahil lamang sa pag-iral nito doon. Nagdala si Antonio ng isang upuan sa gilid na pasilyo at nanatiling nakaupo doon habang ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod, nakatingin sa hardin sa harap kung saan ang mga ligaw na damo ay sumakop na sa mga planter na dati ay inaalagaan. Hindi siya natutulog. Nakaupo lang siya doon nang may kalmadong napansin ni Rodrigo mula pa sa garahe, ang kalmado ng isang taong hindi kailangan ng paggalaw upang sakupin ang sariling espasyo. Si Benedicta, sa buong umaga, ay ginawa ang tila ginagawa ni Benedicta sa harap ng mga sitwasyong labas sa kanyang kontrol, ayusin ang abot ng kanyang makakaya. Malinis ang kusina. Ang mesa ay may nakahandang mga plato para sa tanghalian. Sa bakuran, nakakita siya ng isang walis na nakasandal sa pader at winahalis ang daan ng bato mula sa balkonahe hanggang sa gate. Mayroon sa paggalaw na ito, hindi ng pagsuko, kundi ng diskretong paglaban, ang paglaban ng isang taong nagsasabi sa pamamagitan ng mga kilos. Ang lugar na ito ay tinitirhan pa rin, ang lugar na ito ay mahalaga pa rin. Tanghali na nang isara ni Enrique ang laptop at sinabing mayroon na siyang sapat upang mag-file sa loob ng 2 araw. Nakailangan niya ng ilang formal na impormasyon mula kay Lucas upang makumpleto ang draft, ngunit matibay ang ebidensya. Na ang testimonya ni Antonio tungkol sa peking architectural document ng 1,975 na sinamahan ng mga file mula sa pendrive, ay lumilikha ng isang linya ng ebidensya na napakahirap pasinungalingan. Tumango si Rodrigo. Hiniling niya kay Enrique na maghanda rin ng listahan ng lahat ng mga instrumentong notaryo na may pangalan ng representative na lumitaw noong madaling araw bilang subscritor o tagakilala ng lagda sa huling 3 taon. Inilista ito ni Enrique nang hindi nagtatanong kung bakit. Pumunta si Adriano sa bayan upang bumili ng pagkain.
Ang mesa sa kusina ay tumanggap ng 4 na tao para sa tanghalian, sina Rodrigo, Antonio, Benedicta at Lucas, habang ang mga dokumento ay inilipat sa counter, at ang mga takeout boxes ay nakabukas sa asul na mesa. Ang usapan ay kakaunti lamang ang salita na pinili ng may pag-ingat. Nagtanong si Lucas sa kanyang lolo tungkol sa teknikal na detalye ng cadastral code ng Peking Blueprint. Ipinaliwanag ito ni Antonio ng may pasensya ng isang guro, hindi ng may pagmamaliit, kundi ng may partikular na kasiyahan ng isang taong sa wakas ay may tagapakinig na nais talagang makaintindi. Naghain ng tubig si Benedicta nang walang nag-uutos, sa otomatikong kilos ng ilang dekada. Kumain si Rodrigo ng tahimik ngunit binigyang pansin ang lahat. 2:00 ng hapon, nang nakaalis na si Enrique dala ang mga inayos na kopya, at si Lucas ay pumunta sa banyo, ang gate sa harap ay gumawa ng tunog ng mabagal na katok, hindi ang naiinip na katok ng isang taong gustong pumasok agad, kundi ang maingat na katok ng isang taong hindi sigurado kung dapat ba siyang naroon. Pinuntahan ito ni Adriano. Bumalik siya pagkalipas ng ilang segundo at sinabing may isang matandang babae sa labas. Sinabi niyang nagtanong ito, sa mababang boses at nang hindi gumagamit ng intercom, kung ang ginoong si Antonio Mendoza ay nasa ari-arian. Na alam niyang naroon ito dahil nakita niya ang bulletproof. Nasasakyang nakaparada sa gate noong madaling araw at nakilala niya ang mukha ni Antonio nang lumapit ito sa gate. Si Antonio, na nakarinig mula sa pasilyo, ay nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng isang segundo na sapat upang mapansin ng lahat sa balkonahe. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang pangalan sa mababang boses, gaya ng isang taong binabasa ng malakas ang isang bagay na matagal na niyang itinagong nakatupi sa loob ng kanyang alaala. Concepcion. Sinabi niya kay Adriano na buksan ang gate. Ang babaeng pumasok sa pangunahing pasukan ng ari-arian ay nasa edad 70, puting-puti na ang buhok na nakatali sa isang asul na cotton scarf, suot ang madilim na debuton na damit na may mahabang manggas at puting mga buttons, at sinelas na balat. Naglalakad siya ng may katatagan ng isang taong hindi kailangan ng suporta, ngunit natutunang magtipid sa mga hindi kinakailangang paggalaw. Dala niya sa ilalim ng kanyang kanang kilikili ang isang kupas na brown envelope, na kulay kape na ang mga gilid dahil sa madalas na paghawak sa loob ng maraming taon, na may tupi sa gitna na nagpapahiwatig na itinago ito sa loob ng isang maliit na bagay sa loob ng mahabang panahon. Nakarating siya sa balkonahe at tumingin kay Antonio. Pagkatapos ay tumingin siya kay Benedicta, na lumabas mula sa kusina at tumayo sa hamba ng pinto sa loob. Ang dalawang pares ng mata ay nagtagpo ng may tahimik na pagkakakilanlan ng mga taong magkakilala na bago pa ang mga sitwasyong naghiwalay sa kanila at hindi na kailangan ng panimula upang muling magtagpo pagkalipas ng maraming taon. Sabi ni Concepcion, lagi kong alam na kailangan kong gawin ito balang araw. Hindi ko lang alam kung kailan o paano. Sabi lamang ni Benedicta, tuloy ka, Concepcion. Nanatiling nakatayo si Rodrigo na nakasandal sa haligi ng balkonahe sa buong eksenang ito. Nanood siya ng hindi nakikialam, ng hindi nagpapakilala. Ngunit nakita siya ng babae. Huminto ito sa paglalakad sandali at tiningnan siya ng may ekspresyong hindi niya agad na isalin, hindi ito gulat, hindi ito ganap na pagkilala, kundi isang bagay sa espasyo sa pagitan nilang dalawa. Gaya ng isang taong kinukumpirma gamit ang sariling mga mata ang isang hinala na dinala niya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong i-verify. Naupo sila sa sala ng pangunahing bahay. Hinila ni Rodrigo ang isang upuan nang hindi nagsasalita. Bumalik si Lucas at nanatiling nakasandal sa pader nang hindi lubos na nauunawaan ang malapit ng mangyari, ngunit may kutob ng isang taong natutong magbasa ng bigat ng hangin sa mga sitwasyong may higit pa kaysa sa nakikita sa ibabaw. Ipinatong ni Concepcion ang sobre sa mesa gamit ang dalawang kamay na nakabukas, na tila naglalagay ng isang marupok na bagay. Hindi pa niya ito binubuksan. Tinitigan niya ito sandali, habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa sa magkabilang panig ng sobre. Ang kilos ng isang taong ibinaba na ang isang bigat na dinala niya sa isang napakahabang paglalakad at kailangan ng isang sandali bago magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Nanatiling nakaharap sa kanya si Benedicta habang ang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Si Antonio, sa tabi ng kanyang asawa, ay may dati pa ring postura, tuwid ang likod, direktang tingin. Ngunit mayroon sa kanyang mga balikat na isang tensyon na bago, halos hindi mapansin. Ang partikular na tensyon ng isang taong malapit ng makinig sa isang bagay na hinintay niya sa loob ng ilang dekada, at kasabay nito ay hindi sigurado kung handa na siyang pakinggan ito. Nanatili si Rodrigo sa kabilang panig ng mesa. Tumingin siya sa sobre.
Tumingin sa dalawang matanda. Tumingin kay Concepcion. At pagkatapos, sa boses na hindi nanginginig ngunit may partikular na tekstura ng isang taong malapit nang magsabi ng isang bagay na hindi na mababawi, nagsimula siyang magsalita. Si Concepcion ay naging kapitbahay ng mag-asawang Mendoza sa loob ng 41 taon. Ang kanyang ari-arian ay nahihiwalay lamang sa kanila ng pader na Lario na tinulungan ni Antonio na itayo noong isang maulang weekend ng Marso, at sa loob ng ilang dekada ang pader ay naging daanan kaysa hadlang. May isang maluwag na laryo sa dulong timog na ginagamit ng mga anak ng magkabilang panig bilang tuntungan upang bisitahin ang isa't isa tuwing hapon ng tag-init. Nakilala niya sina Antonio at Benedicta noong bata pa ang mga ito, noong ang bahay ay itinatayo pa lamang ng bahagi-bahagi at ang pamilya ay lumalaki kasama nito. Nakita niya ang panganay na anak, si Fabio, na lumaki mula sa pagiging tahimik na bata tungo sa isang teenager na may matatag na paniniwala tungkol sa kung ano ang kanya. At nakita niya ang pagsilang, sa isang madaling araw ng Oktubre noong 1983 ng pangalawang anak ng mag-asawa. Isang batang lalaki. Dito siya huminto. At tumingin siya ng direkta kay Rodrigo. Sinabi niya na ang bata ay ipinanganak na may madidilim na mata ng kanyang ama, at may ekspresyon sa mga unang araw na tinatawag ni Benedicta na kalmado at tinawag naman ng doktor na nagpaanak na alerto. Na naging mahirap ang panahon pagkatapos ng panganganak, mataas na lagnat na nagpabagsak kay Benedicta sa kama sa loob ng halos 2 linggo, isang mainit at maalinsangang Oktubre na nagpabigat sa lahat. Nasa panahong iyon ay dumating upang tumira sa mag-asawa ang lola sa panig ng ina ng mga bata, ang ina ni Benedicta, isang babaeng may mga lumang opinyon at matatag na paniniwala na nanirahan sa silid sa likuran ng may determinasyon ng isang taong dumating upang manatili. Sinabi niya na ang lola, mula pa sa simula, ay tinatrato ang dalawang anak sa magkaibang paraan. Na mayroong hayagang pagkiling sa panganay na hindi itinatago at naobserbahan ni Concepcion nang may lumalaking pagkabalisa sa loob ng maraming buwan. Na narinig niya sa mga hapon na nakabukas ang gate kung saan ang mga boses mula sa bahay ng mga Mendoza ay umaabot sa pader ng mas malinaw kaysa sa dapat. Ang lola na sinasabi sa panganay na anak na ang bagong sanggol ay dumating upang kunin ang nararapat sa kanya, na ang panganay ang tagapagmana, na ang lugar ng panganay ay hindi kailanman maaaring hatiin, at ang ilang mga bagay ay kailangang protektahan bago pa ito pag-agawan. Nang marinig ito ni Antonio, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng 1 segundo. Nanatiling ganap na hindi gumagalaw si Benedicta, ang mga kamay ay nasa kandungan at ang tingin ay nakapako sa mesa. Hindi gumalaw si Rodrigo. Ngunit mayroon sa paraan ng kanyang pag-upo na kakaiba sa karaniwan, hindi ang analytical na atensyon ng isang taong sumusuri ng impormasyon, kundi isang bagay na mas matanda pa kaysa doon, isang bagay na hindi natututunan at hindi sinasanay. Nagpatuloy si Concepcion. Sinabi niya na 15 taong gulang si Fabio nang mawala ang kanyang kapatid. Nasa mga buwan bago ang pagkawala, gumugol siya ng mahabang panahon sa piling ng lola, mas marami kaysa sa piling ng kanyang mga magulang. Na ang lola ay nakakuha sa pamamagitan ng mga paraang hindi kailanman nalaman ni Concepcion ng isang pansamantalang pahintulot sa pagmamaneho, student permit, para kay Fabio, na itinuring niyang masyadong maaga noon ngunit itinago na lamang bilang isang tahimik na pag-aalala. Sinabi niya na noong gabi ng ika-14 na ng Hunyo 1989, nagising siya sa tunog ng isang sasakyang lumalabas sa driveway ng mga Mendoza. Gabi na noon, lampas na ng hating gabi. Si Antonio ay naglalakbay para sa isang trabaho sa Batangas, at inaasahang babalik sa weekend. Si Benedicta naman ay nagkasakit 2 araw bago iyon dahil sa isang impeksyon na nagdulot sa kanya ng lagnat at kawalan ng kakayahang bumangon. Pumunta si Concepcion sa bintana dahil ang tunog ng sasakyang lumalabas sa oras na iyon ay tila mali, hindi ang ritmo ng isang taong nagmamadali sa isang medical emergency, kundi ang maingat na ritmo ng isang taong ayaw marinig na lumalabas. Sa pagitan ng kurtina at hamba ng bintana, nakita niya ang sasakyan ng mga Mendoza na dahan-dahang bumababa sa driveway na nakapatay ang mga headlight. Sa likod ng salamin sa likuran, mayroong maliit na anino ng isang bata. Ang lola sa panig ng ina ay nakaupo sa upuan sa harap. At si Fabio, sa edad na 15 at may permit na nakuha sa pamamagitan ng impluensya ng lola, ang nasa likod ng manibela. Si Rodrigo ay may edad na 5 taon at 2 buwan noong gabing iyon. Naghintay si Concepcion hanggang umaga. Kumatok siya sa pinto ng mga Mendoza alas 7.
Ang lola ang nagbukas at nagsabi, nang may katahimikang hindi na muling naiugnay ni Concepcion sa anumang bagay kundi sadyang kalamigan, na ang bata ay dinala upang magpalipas ng ilang araw sa mga kamag-anak sa probinsya. Sinabi niya ito habang nakatingin sa mga mata ni Concepcion nang hindi umiiwas, sa tono ng isang taong nagkukwento ng isang bagay na ganap na karaniwan. Naniwala si Concepcion. O ginusto niyang maniwala. O pinili niya, sa sandaling iyon, na maniwala dahil ang ipinapahiwatig ng alternatibo ay masyadong malaki at masyadong mali upang maging totoo sa buhay ng mga taong kilala niya at mabubuting tao. Nang sumunod na umaga, bumalik si Antonio mula sa Batangas. Narinig ni Concepcion, mula sa kabilang panig ng pader, ang tunog ng isang usapan sa pagitan ng mag-asawa na naging katahimikan, ang uri ng katahimikan na hindi kawalan ng ingay kundi presensya ng isang bagay na walang sapat na salita. Narinig niyang umiyak si Benedicta ng isang beses, mahaba at mababa, at pagkatapos ay wala na. 3 araw pagkatapos nito, kumatok si Antonio sa pinto ni Concepcion. Humingi siya ng impormasyon tungkol sa kung saan nagpunta ang sasakyan noong gabing iyon. Na-trace niya ang address ng isang ampunan sa Paco, Maynila sa tulong ng isang kasamahan sa munisipyo na nagtatrabaho sa mga municipal records. Nagpunta siya roon. Ngunit itinala ng lola ang paghahatid ng bata bilang voluntaryong pag-iwan, abandonment, na may dokumentasyong hindi tumutugma sa katotohanan, at ang burokrasyang proseso na sinimulan ay nagpahirap, nagpabagal at nagpamahal sa anumang tangka na bawiin ito. Sinubukan ni Antonio sa loob ng 2 taon. Mga abogado, notaryo, mga ahensya ng social welfare, at mga hukom sa family court na nakikinig sa kaso at nagsasabing kailangan nila ng dokumentasyon na itinatago ng lola. Pumanaw ang lola sa 3 taon, dala ang mga orihinal na papel na hindi nahanap ng sinuman sa tamang oras. Lumaki si Rodrigo sa ampunan nang hindi nalalaman ang totoo. Walang dokumentong may tunay niyang pangalan ang nakarating sa kanya, dahil ang pangalang itinala sa pag-turnover sa ampunan ay hindi kanya. Hinila ni Concepcion mula sa sobre ang isang birth certificate na protektado ng isang transparent na plastic na pinalitan na nang hindi bababa sa 1 beses sa loob ng mga dekada. Nahanap niya ang dokumento sa ilalim ng isang karton na inilagay sa bangketa para itapon, ilang linggo matapos ilabas ang mga gamit ng lola mula sa silid sa likuran ng bahay ng mga Mendoza. Kinuha niya ito. Itinago niya ito sa loob ng isa pang sobre. Pinalitan niya ang plastic na proteksyon nang magsimulang manilaw ang orihinal. Dinala niya ang bigat na ito sa loob ng 37 taon nang hindi alam ang eksaktong sandali kung kailan ito posibleng ibigay, hanggang sa ang bulletproof na pickup truck noong madaling araw ay sa wakas nagpahiwatig na ang sandali ay iyon na. Inusob niya ang dokumento sa mesa patungo kay Rodrigo. Ang birth certificate ay may pangalan ng isang bagong silang na itinala noong Oktubre 1983 sa Registry of Deeds ng Tagaytay. Pangalan ng ama, Antonio Mendoza. Pangalan ng ina, Benedicta Aparecida Mendoza. Pangalan ng bata, Rodrigo Mendoza. Ang mga salita ay dahan-dahang pumasok sa loob niya. Walang pagbagsak. Walang agarang pag-iyak na itinuro ng popular na imahinasyon na dapat mangyari sa mga ganitong revelasyon. May isang bagay na mas mabagal at mas malalim, isang paglalagay, gaya ng kapag ang isang istrukturang itinayo sa isang pundasyong hindi kanya, ay sa wakas nahanap na ang tamang alisers, at nag-lock ng may bigat na hindi pagkawasak. Nanatiling nakatingin si Rodrigo sa birth certificate sa loob ng panahong walang sinuman sa paligid ang nangahas na gambalain. Si Benedicta, sa kanyang kaliwa, ay may mga kamay sa mesa at ang mga mata ay may basang hindi niya hinayaang maging luha. Ito ang uri ng pagtitimpi na nagmula sa ilang dekadang pagsasanay sa pagtatago ng malalaking bagay sa loob ng maliit na espasyo. Si Antonio, sa kanyang harapan, ay nakatingin sa mesa habang ang mga kamay ay tahimik sa asul na mesa. Si Lucas, na nakasandal sa pader, ay tumingin sa sahig. Nanatili si Concepcion na ang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng bakanteng sobre. At pagkatapos, nang walang sinasabi, tumayo si Rodrigo mula sa upuan, naglakad sa sala patungo sa pintuan sa harap ng bahay, bumaba sa 2 baitang ng balkonahe at lumabas sa bakuran. Ang bakuran sa harap ay may daanang bato na nagdadala mula sa balkonahe hanggang sa gate na bakal. Sa bawat panig ng daanan ay ang dating hardin, ngayon ay puno na ng matataas na damo at mga halamang nakaligtas sa pagpapabaya dahil sa katigasan ng loob. Isang berde at magulong paglaban na sumakop sa mga planter nang hindi humihingi ng pahintulot at nang hindi inaalala kung ito ba ay pinlano o hindi.
Huminto si Rodrigo sa gitna ng daan ng bato habang ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang suit jacket. Nanatili siyang nakatingin sa saradong gate nang walang anumang nakikitang balak na buksan ito. Ang araw ng taglamig ay lumampas na sa tanghali at nagsisimula ng bahagyang tumagilid sa kanluran. Mayroong temperatura sa Cavite tuwing Hulyo na hindi nangangailangan ng desisyon tungkol sa isusuot, neutral, banayad, kulay ng panahong walang sinasabi. Narinig niya ang mga hakbang sa likuran niya pagkalipas ng ilang minuto. Hindi siya lumingon. Lumabas si Antonio sa bakuran sa mabagal na bilis ng isang taong hindi nagmamadali at alam na ang pagmamadali ay hindi ang tamang sagot sa sandaling iyon. Huminto siya sa layong 1 metro sa likuran ni Rodrigo. Nanatili siya doon ng tahimik, nakatayo sa daan ng bato, nang hindi lumalapit ng higit pa sa metrong iyon at nang hindi lumalayo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi kawalan. Ito ang uri ng katahimikang ginagawa ng dalawang tao kapag mayroong napakaraming dapat sabihin at wala sa mga salitang mayroon ang may sapat na laki para sa kailangang sabihin, kapag ang ipinapaabot ay hindi dumadaan sa dila, kundi dumadaan sa distansyang pinipiling panatilihin at sa katotohanang pumunta siya doon. Ang mga kalapating nasa puno ng pino malapit sa bakod ay gumawa ng ingay sandali at pagkatapos ay tumahimik. Pagkatapos ng panahong hindi binilang ng alinman sa dalawa, nagsalita si Antonio. Sa mababang boses, walang drama, nang may ritmo ng isang taong pinili ang bawat salita, bago lumabas ng sala, at inihahatid ang bawat isa sa eksaktong lugar kung saan ito nararapat. Sinabi niya na hindi kailangang tawagin siya ng kahit ano. Na hindi kailangan ni Rodrigong maramdaman ang hindi pa niya nararamdaman, na walang obligasyon na maramdaman ang hindi pa handang maramdaman, na ang damdaming dumarating dahil sa obligasyon ay hindi damdamin, ito ay performance, at hindi ito nagsisilbi sa kahit sino. Sinabi niya na naghintay siya ng 37 taon nang hindi nalalamang naghihintay siya, at maaari siyang maghintay ng anumang panahon pa. Dahil ang nawala ay nawala dahil sa mga sitwasyong hindi responsibilidad ng alinman sa dalawang nakatayo ngayon sa daan ng bato. Sinabi niya na mayroon lamang isang bagay na hinihiling niya, isa lang, at simple lang ito. Na huwag silang hayaang bumalik sa pagtulog sa lamig. Nanatiling nakatayo si Rodrigo habang nakikinig. Ang mga salita ay dumating nang may partikular na bigat ng mga totoong bagay na sinabi sa direktang paraan ng isang taong walang mapapala sa pagsasabi nito sa ibang paraan. At pagkatapos ay sinabi niya, sa boses na bahagyang kakaiba sa dati, hindi mas malakas, hindi mas emosyonal, kakaiba lang sa paraang hindi nasusukat, ngunit narinig ni Antonio ng malinaw sa layong 1 metro, hindi na. Iyon lang. Hindi ito isang pangakong may emosyonal na kagamitan. Hindi ito diskurso. Ito ang pinakadirektang impormasyong ibinigay ni Rodrigo Carpio sa kahit kanino sa loob ng maraming taon, ang impormasyong nakagawa na siya ng desisyon at ang desisyong iyon ay hindi na mababago dahil ang mga desisyong ganito ay hindi kailanman nababago. Nanatiling tahimik si Antonio sa isa pang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, sa parehong mababang tono gaya ng dati, nang hindi nagdadala ang tono ng anumang labis bukod sa kailangan ng pangungusap, sige. At nanatili doon ang dalawa sa daan ng bato sa pagitan ng balkonahe at ng gate, habang ang araw ng Hulyo ay dahan-dahang tumatagilid, hanggang sa ang anino ng puno ng pino ay umabante ng sapat upang takpan ang kalahati ng daan, at ang lamig ng hapon ay nagsimulang dumating kasama ang hamog na ginagawa ng probinsya ng tahimik sa panahong iyon ng taon. Sa loob ng bahay, mula sa bintana ng sala, pinanood sila ni Benedicta sa loob ng mahabang panahon habang hawak ang notebook na may madilim na pabalat. Nakabukas ang notebook sa pahinang may pangalang may salungguhit sa kupas na asul na tinta, ang pangalang isinulat niya higit 3 dekada na ang nakalilipas. Sa isang araw na ang pag-asang makahanap pa ay mas malaki kaysa sa pagsuko na hindi na makakahanap muli. Nanatili siyang nakatingin sa dalawang lalaki sa daan ng bato gamit ang mga matang hindi na kailangan ng luha upang sabihin ang sinasabi ng mga ito. Si Lucas, na nanatili sa balkonahe matapos umalis ni Concepcion, ay tumingin sa mga anyo ni na Antonio at Rodrigo sa bakuran at pagkatapos ay tumingin sa sahig ng may ekspresyon ng isang taong nakakatanggap ng isang bagay na hindi niya alam na kailangan niyang makita. Nagpaalam na si Concepcion ilang sandali matapos iwan ang birth certificate sa mesa. Sinabi lamang niya na ginawa na niya ang dapat niyang ginawa matagal na ang nakalilipas at makakatulog na siya ng mas mahimbing sa gabing iyon kaysa sa nakalipas na maraming taon. Pinisil niya ang kamay ni Benedicta gamit ang kanyang dalawang kamay sandali, ang mahabang pisil ng isang taong nagsasara ng isang account na nanatiling bukas.
Pagkatapos ay lumabas siya sa gate sa parehong maingat na hakbang gaya ng kanyang pagpasok. Nang hapong iyon, nanatili si Rodrigo sa ari-arian hanggang sa ganap na lumubog ang araw. Nagtrabaho siya sa bahagi ng oras, may mga kontratang dapat rebisahin at mga desisyong hindi humihinto para sa buhay ng kahit sino, ngunit mayroon ding mga sandaling nanatili lamang siyang nakatayo, sa bakuran, sa balkonahe, at sa kahoy na pasilyo na bahagyang umiinit sa bawat hakbang. Mayroon siyang ekspresyon ng isang taong nasasanay na sa bigat ng isang bagong impormasyon na hindi gaanong magaan, ngunit higit sa lahat, ay totoo. Alas 8 ng gabi, naupo sa mesa ng kusina ang apat, sina Rodrigo, Antonio, Benedicta at Lucas, habang ang mga dokumento ay nakolekta na sa counter, at ang mga balot ng pagkain na dinala ni Adriano ay nakabukas sa asul na mesa. Bumili si Rodrigo ng 3 bote ng orange juice na dinala ni Adriano kasama ang mga pagkain. Ang usapan ay tungkol sa mga praktikal na bagay. Ang kasong i-file ni Enrique. Ang kailangang gawin ni Lucas sa mga susunod na araw. Ang electrical inspection na kailangan ng bahay bago ang anumang mas matinding paggamit. Ang hardin sa bakuran na sinabi ni Benedicta na maaari pang maibalik kung may magbubunot ng damo sa mga brick planters. Isa itong karaniwang usapan. Ang uri na nangyayari sa mga kusina sa buong bansa sa bawat gabi ng anumang araw ng linggo. At mayroon sa pagiging ordinaryong iyon, sa kaping ito sa mesa, sa usapang ito tungkol sa hardin at kaso at electrical inspection. Sa kusinang ito na may puting tiles na may asul na disenyo na dinisenyo ni Antonio, 42 taon na ang nakalilipas, na siyang eksaktong bagay na hindi nakuha ng 37 taon ng pagkawala. Bumalik si Rodrigo sa Maynila ng gabing iyon. Pumasok siya sa apartment sa ika-43 palapag alas 11:30, binuksan ang coffee machine dahil sa lumang gawi, at tumayo sa harap ng bintana mula sahig hanggang kisam habang ang lungsod sa ibaba ay kumukurap sa dilim. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya nanatili ng 3 minuto. Nanatili siya hanggang sa lumamig ang kape at ang lungsod sa ibaba ay lumipat mula sa paggalaw ng hating gabi patungo sa relatibong katahimikan ng alas 2 ng madaling araw. Nanatili siyang ang iniisip ay hindi ganap na tungkol sa kahit ano at hindi rin ganap na tungkol sa anumang partikular na bagay, naroon lamang siya, sa harap ng bintana. Dala ang bigat ng isang araw na hindi natapos gaya ng pagsisimula nito, at nag-iwan sa loob niya ng isang bagay na walang anyo ng mga numero o desisyon, ngunit sumasakop sa espasyo ng may parehong katatagan ng lahat ng totoo. Ang protokol ay iprinisinta sa 3 umaga. Ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng mga legal na aksyon dahil sa panlilinlang na inihanda ni Atty. Enrique Bastos at nilagdaan din ng isang partner ng law firm na may espesyalisasyon sa notary law ay nakarating sa distribution ng Central Civil Court sa Maynila isang Huwebes ng alas 9:14 ng umaga na may 73 pahina ng fundamentasyon at 2 tomo ng mga dokumento bilang attachment. Sinundan ni Rodrigo ang bawat linya ng dokumento noong nakaraang araw, nakaupo sa balkonahe ng ari-arian sa Tagaytay kasama ang laptop, nagbabasa gaya ng palagi niyang pagbabasa, nang hindi lumalaktaw, nang hindi idinedelegate ang interpretasyon ng anumang bagay na nangangailangan ng pag-unawa. Nakagawa siya ng 3 obserbasyon sa teksto na isinama ni Enrique. Inaprubahan niya ang pinal na bersyon sa pamamagitan ng mensahe alas 11:40 ng gabi. Sa 2 nakaraang araw, habang inihahanda ang petisyon, ang internal legal team ng Carpio Holdings ay inatasan para sa isang paglilista ng mga business records. Ang resulta ay dumating sa anyo ng isang 12 pahinang ulat. Ang pangalan ni Fabio Mendoza ay direktang lumilitaw o sa pamamagitan ng mga kinatawan sa 6 na kumpanyang nakarehistro sa huling 5 taon. 4 sa mga ito ay may pangunahing aktibidad na pangangasiwa ng mga real estate assets ng ikatlong partido. 2 sa kanila ay may deklaradong punong tanggapan sa mga address na hindi tumutugma sa anumang mabi-verify na establishmento sa mga municipal records. Nanatili si Lucas sa 3 kilometro mula sa ari-arian sa panahong iyon. Naglalakad siya tuwing umaga, dumating bago ang alas 8, at nanatili hanggang sa paglubog ng araw. Nagbigay siya ng formal na testimonya sa law office ni Enrique sa loob ng isang buong hapon, sinasagot ang mga tanong ng may parehong katumpakan gaya ng kanyang pagsagot sa balkonahe, at mayroon sa paraan ng kanyang pagsasalita na nagpapakita na matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon ng sapat na panahon upang maplano ang bawat sagot ng hindi binabawasan ng pagpaplano ang pagiging tunay ng alinman sa mga ito.
Ginamit ni Antonio ang mga araw sa pagsunod sa isang ritmo na tila hindi na bago ng pagbabago ng mga sitwasyon sa paligid, bumabangon ng maaga, umiinom ng kape, at nililibot ang bahay sa mabagal na bilis na hindi pag-aalinlangan kundi ang paglalakad ng isang taong kabisado ang bawat sentimetro ng espasyo. Nakatukoy siya ng 3 taga sa pader sa ikalawang palapag, isang problema sa tubo sa kusina na nangangailangan ng tubero, at ang dahilan kung bakit ang bintana sa silid sa harap ay sumasabit kapag binubuksan. Isang hindi pagkakatugma sa kahoy na frame na maaaring ayusin gamit ang plane at 2 oras na pagtatrabaho. Ipinabatid niya ang lahat ng ito kay Rodrigo nang may pagiging natural ng isang taong nag-uulat ng sitwasyon ng isang bahay na nararamdaman niyang responsibilidad niya sa loob ng maraming dekada. Sa hapon ng ika-5 araw, tumawag si Enrique kay Rodrigo dala ang impormasyong dumating sa pamamagitan ng internal channels. May record ng paggalaw sa address ng isa sa mga opisinang naugnay sa network ng mga kumpanya ni Fabio Mendoza, sa Key Rirey, San Antonio, Makati. Isang AE technician ang kinuha noong umagang iyon upang i-access at i-reformat ang 2 physical servers na itinatago sa isang warehouse sa parehong address, mga servers kung saan, ayon sa itinuro ni Lucas sa kanyang testimonya, itinatago ang mga backups ng mga kontrata at internal communications ng huling 4 na taon. Sinabi ni Enrique na inatasan na niya ang isang digital forensics expert na sasama sa isang court officer na may otoridad na isil ang lugar bago pa matapos ang anumang reformatting intervention. Nakinig si Rodrigo sa impormasyon. Pagkatapos ay nagtanong siya kung nasaan si Lucas sa sandaling iyon. Si Lucas ay nasa balkonahe ng ari-arian sa Tagaytay. Sa tabi ni Antonio, silang dalawa ay nakaupo ng tahimik habang nakatingin sa hardin sa harap. Pumunta si Rodrigo sa kanya at sinabi ang tungkol sa nalaman niya tungkol sa mga servers. Nanatiling tahimik si Lucas sandali. Pagkatapos ay sinabi niyang alam niyang umiiral ang mga servers. Naisinama niya ang impormasyong iyon sa testimonya partikular na dahil alam niyang ito ang magiging unang hakbang ng kanyang ama kapag ang kaso ay na-file na. Nabumuo si Fabio sa loob ng maraming taon ng isang reflex ng proteksyon na gumagana bago pa man maging konkretong banta ang isang panganib. At pagkatapos ay sinabi ni Lucas ang isang bagay na itinago niya hanggang sa sandaling iyon, sa boses na hindi mapangakusa o madrama, kundi ang boses lamang ng isang taong tinatapos ang isang pangungusap na sinimulan niya 3 taon na ang nakalilipas, na mayroong sa loob ng isa sa mga servers ang isang folder na may file name na Auxiliary Documentation, kung saan itinago ni Fabio, kasama ang iba pang mga materyales, ang mga kopya ng birth certificates ni Rodrigo na nakuha mula sa registry of Deeds ng Tagaytay nang simulan ni Antonio ang proseso ng paghahanap sa mga taon pagkatapos ng pagkawala ng bata. Naitinago ni Fabio ang mga kopyang ito dahil alam niyang umiiral ang mga ito. Dahil nalaman niya mula sa law office na sumama sa bigong pagtatangka ni Antonio sa mga taon pagkatapos ng pangyayari. Dahil nalaman niya ang lahat bago pa man siya lumaki at binuo rin niya ang real estate scheme bilang instrumentong pansiguridad upang, kung ang kwento ay lumabas, ang kanyang mga magulang ay wala ng anumang magagamit na legal na panggigipit. Si Antonio, na nakinig habang nakatayo sa tabi ng upuang inuupuan ni Lucas, ay nanatiling tahimik sa loob ng napakahabang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang boses na sa unang pagkakataon mula noong sa garahe ay nagdala ng isang bagay na kakaiba sa palagiang kalmadong pinanatili niya sa loob ng lahat ng mga araw na yon, alam niya. Hindi ito isang tanong. Hindi sumagot si Lucas. Tumingin siya sa sahig habang nakahalukip-kip, hindi dahil sa hiya sa kanyang lolo, kundi dahil sa konsentrasyon ng isang taong pinapanatili ang isang matatag na resolusyon at alam na kung mawawala ang focus niya sa sandaling yon, baka hindi na niya ito mahanap muli ng madali. Nang sumunod na hapon, dumating ang court officer at ang forensics expert sa warehouse sa Makati 15 minuto bago ang technician na kinuha ni Fabio. Nasil ang mga servers habang buo pa ang mga data. Isang kumpletong inventory ng nilalaman ang sinimulan sa lugar, sa ilalim ng superbisyon ng perito, nang may custody protocol na tinitiyak ang traceability ng bawat file para sa posibleng paggamit sa kaso. Dumating si Fabio sa lugar kalahating oras pagkatapos noon at nakitang maayos na ang sitwasyon, kasama ang court officer sa lugar at ang mga sealing documents na nilagdaan na. Sinubukan niyang questionin ang otorisasyon sa parehong araw sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ang question ay nadeni sa isang emergency court hearing ng hapon ding iyon, batay sa katatagan ng order na iprinisinta. Wala si Rodrigo sa Makati.
Nasa balkonahe siya ng ari-arian sa Tagaytay, kausap sa telepono si Enrique na nag-ulat ng bawat yugto sa real time. Nakinig siya sa lahat ng tahimik hanggang sa dulo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono, nanatiling nakatingin sa hardin ng ilang minuto, habang ang liwanag ng dapit hapon ay ginagawang kulay ginto ang matataas na damo sa planter na hindi nagtatagal. Pagkatapos ay pumasok siya sa kusina kung saan inihahanda ni Benedicta ang hapunan gamit ang mga siguradong kilos ng isang taong kabisado ang bawat sentimetro ng kalan. Walang sinabi si Rodrigo tungkol sa narinig niya. Naupo siya sa mesa. Nilagyan siya ni Benedicta ng isang tasa ng kape sa kanyang tabi nang hindi niya hinihiling. Ang amoy ng hapunan ay sumakop sa kusina kasama ang amoy ng lumang kahoy ng bahay, at ang mahinang tunog ng debateryang radyo na may nakahanap sa isang kabinet sa pasilyo at nagpapatugtog ng mga lumang kanta sa mahinang volume. Mayroon sa katahimikan ng kusinang iyon ang partikular na kapayapaan ng isang pagbabagong hindi na kailangang ianunsyo ng malakas upang maging ganap na totoo. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kaso sa bilis na pinahihintulutan ng matibay na dokumentasyon. Kapag ang mga partidong kailangang mahanap ay nahanap, ang mga instrumentong kailangang mapatunayan ay nakatagal sa harap ng mga katotohanan, at ang mga argumento ng depensa ay hindi nakagawa ng makatwirang alternatibo sa ipinapakita ng ebidensya. Sinabi ni Enrique kay Rodrigo, sa unang linggo pa lang, na ang material na kasing laki at kasing tatag nito ay bihira. Nasa karamihan ng mga kaso ang mga partido ay dumating sa mesa dala ang mga magkakasalungat na bersyon ng mga katotohanang walang sinuman ang nagdokumento ng maayos. At ang paglilitis ay nagiging isang ehersisyo ng retorika kung saan nananalo ang sinumang may pinakamapanghikayat na argumento, hindi kinakailangang ang pinakatotoo. Hindi iyon ang kasong ito. May mga orihinal na kontrata. May mga digital communications na napangalagaan at na-authenticate. May isang arkitekto na 76 taong gulang na kayang pabagsakin sa loob ng 30 segundo ang anumang dokumentong gumagamit ng teknikal na data na siya mismo ang nagtakda. At mayroong internal testimony, ang SAPO, sa anak ng mismong arkitekto ng scheme, na hindi kayang atakihin ng depensa nang hindi sumasalungat sa mga puntong itinakda na ng kaso. Humingi ang abogadong kinuha ni Fabio ng panahon upang suriin ang mga dokumento. Ibinigay ang panahon. Sa ikatlong araw pagkatapos ng filing, humingi ang abogado ng pulong kay Enrique upang pag-usapan ang posibleng settlement. Kinonsulta ni Enrique si Rodrigo. Sinabi ni Rodrigo na ang anumang pag-uusap tungkol sa settlement ay maaari lamang mangyari pagkatapos ng formal na pagkilala sa mga aksyon at ganap na pagbabalik ng lahat ng mga paglilipat. Bumalik ang abogado ni Fabio pagkalipas ng 2 araw na nagsasabing ang kliyente ay hindi nasa posisyon na gumawa ng formal na pagkilala sa sandaling iyon. Sumagot si Enrique na magpapatuloy ang kaso kung gayon. Nagpalit si Fabio ng abogado sa ikalawang pagkakataon. Ang bagong profesional ay kilala sa mga delaying tactics na gumagana ng maayos sa mga kasong mahina ang dokumentasyon. Sa kasong ito, ang mga delaying tactics ay hindi nakahanap ng mapagkakapitan. Sinundan ni Rodrigo ang bawat yugto ng may atensyong inilalaan niya para sa kanyang mga pinakasensitibong operasyon, ngunit mayroon sa pagsunod na ito nakakaiba sa karaniwan. Mayroong personal na presensya na hindi karaniwang nasa mga kasong idinedelegate niya. Mayroong interes na hindi ganap na profesional. At mayroong mga pagbisita na naging bahagi na ng istruktura ng linggo nang walang sinumang nagdedeklara na magiging ganoon nga. Tuwing ikalawang araw, minsan ay araw-araw, ang sasakyan ni Rodrigo ay lumilitaw sa kalsada sa Tagaytay bago mag-alas 8 ng umaga. Kabisado na ni Adriano ang daan at alam na niyang hindi na kailangan ng mga instruksyon upang dumiretso sa ari-arian kapag ang agenda ni Rodrigo ay nagtatala ng libreng hapon. Pumasok si Rodrigo sa balkonahe ng hindi nag-aabiso dahil hindi kailanman kailangang mag-abiso, palaging may kape sa mesa sa kusina, at si Benedicta na naririnig ang pagdating ng kotse sa daan ng bato bago pa man mabuksan ang gate. Sa mga unang pagbisita, ang mga usapan ay naging praktikal. Ang electrical inspection ay natapos na at ang report ay nagpapakita ng mga kable na kailangang palitan sa 2 punto. Ang tubero ay naayos na ang problema sa tubo sa kusina na tinukoy ni Antonio sa loob ng 3 oras na pagtatrabaho. Ang budget para sa pag-aayos ng bubong ng garahe ay dumating na ayon sa inaasahan. Naglaan si Rodrigo ng pondo mula sa kumpanya para sa mga pinakaagarang gawa at nagpadala ng maintenance team na nagtrabaho sa loob ng 3 sunod-sunod na araw habang sinusundan ni Antonio ang bawat hakbang ng may atensyon ng isang arkitekto na
Hindi kailangang makialam upang maging naroon. Sa paglipas ng panahon, ang mga usapan ay naging hindi gaanong praktikal at naging mas mahaba. Nagsimulang manatili si Rodrigo para sa tanghalian. Pagkatapos ay para sa dapit hapon. May isang upuan sa barkonahe na naging upuan na ni Rodrigo nang walang sinumang nagdedeklara nito, basta na lang ang upuang nasa tamang lugar kapag dumating siya. Dahil inilalagay ito ni Benedicta doon bago siya dumating nang walang anumang komento tungkol dito. Bumalik si Lucas sa Maynila pagkalipas ng 2 linggo, ngunit tumatawag siya tuwing Huwebes kay Antonio. Ang mga usapan ay tumatagal minsan ng kalahating oras, minsan ay higit pa. Sa isa sa mga tawag na ito na narinig ni Rodrigo mula sa malayo, sinabi ni Lucas na nagpasya na siyang kumuha ng entrance exam para sa architecture. Hindi sumagot si Antonio sa isang sandali na tumagal ng sapat upang ang katahimikan ay magsabing higit pa sa anumang salita. Pagkatapos ay sinabi lamang niya, sabihan mo ako kapag kailangan mo ng tulong sa mga sketches. Isang hapon ng Agosto, ang kaso ay nasa 3 linggo na ng pag-usad at ang mga pananaw na iprinisinta ni Enrique ay consistently positive. Si Rodrigo ay mag-isa sa bakuran sa likod kung saan dati ay ang hardin ng rosas ni Benedicta. Nanatili siya doon matapos magpahinga ni Antonio at tumawag si Lucas upang makausap ang lolo. Nakaupo siya sa isang malaki at patag na bato na naging bahagi na ng planter, nakatingin sa bakod sa dulo nang hindi nag-isip ng anumang partikular na bagay. Ito ang pinakakakaibang bahagi ng nangyayari sa panahong iyon. May mga sandaling si Rodrigo Carpio, isang lalaking 42 taong gulang na nagtayo ng isang grupong may halagang 4 na bilyong piso mula sa wala, ay nananatili lamang na nakatayo ng walang agenda. Walang susunod na item. Naroon lamang sa isang lugar sa paraang hindi naging posible sa 20 nakaraang taon. Narinig niya ang mga hakbang sa daan ng bato. Hindi siya lumingon. Lumabas si Benedicta sa bakuran sa kanyang tapat at mabagal na lakad, huminto sa tabi ng patag na bato kung saan siya nakaupo, at nanatiling nakatayo sandali sa katahimikan, nakatingin sa bakanteng planter kung saan ang mga rosas ay tumubo sa loob ng ilang dekada bago iniwan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay, dahan-dahan, nang may sadyang lambot ng isang taong gumagawa ng isang bagay na maaari lamang gawin ng ganoon, at ipinatong ito sa pisngi ni Rodrigo. Ang palad ng kamay ay mainit at bahagyang magaspang dahil sa pagtatrabaho. Nanatili ito doon ng walang diin, nakapatong lamang, ang pinakasimpleng kilos sa mundo, at kasabay nito ay ang tanging kilos na maaaring magkaroon ang sandaling iyon. At pagkatapos, sa unang pagkakataon sa loob ng 37 taon, ang lalaking nagtayo ng isang buong imperyo upang hindi kailanman mangailangan ng kahit sino ay umiyak. Hindi ito madrama. Hindi ito ang pag-iyak na nagpapangiwi sa mukha at nagpapayanig sa katawan. Tahimik ito at kalmado, mga luhang lumabas lamang, na tila mayroon sa loob niya na isang reserba na naghintay ng ilang dekada para sa isang solong kilos ng pahintulot upang umiral. Ang uri ng pag-iyak na hindi kahinaan o pagbagsak, kundi ang kabaligtaran nito, ang anyo na nahanap ng kaginhawaan nang sa wakas ay mayroon na itong mapupuntahan pagkatapos ng mahabang panahon na wala. Walang sinabi si Benedicta. Pinanatili niya ang kanyang kamay kung nasaan ito. Ang araw ng hapon ay pumapasok sa espasyo sa pagitan ng bubong ng garahe at ng bakod sa likod at bahagyang nagpapainit sa bakanteng planter. Isang kalapati ang dumapo sa bakod sandali at pagkatapos ay umalis. Sa isang lugar sa loob ng bahay, ang lumang debateryang radyo ay nagpapatugtog ng isang kantang nagsisimula nang makilala ni Rodrigo bilang ang partikular na tunog ng bahay na iyon sa panahong iyon ng hapon. Nanatiling ganoon si Rodrigo sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, sa mahaba at kontroladong paraan, gaya ng isang taong muling ikinokonekta ang ritmo pagkatapos ng isang hindi inaasahang paghinto. Tumingin siya kay Benedicta. Tinitingnan siya nito nang may ekspresyong nandoon na mula pa sa garahe, mula noong unang araw. Mula noong unang beses na itinulak niya ang pintong iyon, gamit ang dulo ng kanyang makintab na sapatos, at nakatagpo ang dalawang matanda sa isang sementadong sahig na hindi humihingi ng kahit ano at mayroon, kasabay nito, ang lahat ng kanyang ginugol na 42 taon nang hindi nahahanap. Ngayon ay mayroon na itong pangalan. Ang pinakasimple at pinakamatandang pangalang umiiral. Hindi sinabi ni Rodrigo ang pangalan ng malakas sa sandaling iyon. Ngunit mayroong bagong bigat sa mga salitang sinabi niya pagkatapos, mga praktikal na salita, tungkol sa mga planters, tungkol sa tamang panahon para magtanim ng mga rosa sa Tagaytay, tungkol sa kalidad ng lupa sa bakuran sa likod,
At nakinig si Benedicta sa kanya nang may maliit at mabilis na ngiti na lumitaw at nawala bago pa man ito matawag na ngiti, ngunit hindi maikakailang nandoon, totoo gaya ng palad ng kamay na mainit pa rin dahil sa araw. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang weekend ng Nobyembre, dumating si Lucas sa ari-arian sa Tagaytay dala ang isang piraso ng matigas na kahoy, isang sandpaper, mga brush, at isang lata ng pinturang kulay lupa. Ginugol niya ang buong Sabado sa bakuran, nakaupo sa isang mababang bangko, habang ang kahoy ay nakapatong sa dalawang pansamantalang kabalete na gawa sa mga kahon. Nililihisan niya, inaayos, nililihisan muli ng may pasensya ng isang taong hindi nagmamadaling makarating sa resulta dahil alam niyang ang proseso ang nagtatakda ng kalidad ng mananatili. Inapply niya ang pintura gamit ang manipis na brush at hinayaang matuyo sa araw ng probinsya, na malakas pa rin sa Nobyembreng iyon ng maagang init. Dumaan si Antonio sa bakuran ng 3 beses sa buong araw upang tingnan ang trabaho nang hindi nagkokomento ng kahit ano hanggang sa ikatlong pagdaan. Nang tumayo siya sandali habang pinagmamasdan ang finish at sinabi lamang na ang pagliliha ay naging maganda, na ang hibla ng kahoy ay hindi umangat. Sinabi ni Lucas na natutunan niyang magliha sa direksyon ng hibla. Sinabi ni Antonio na nagbigay siya ng atensyon. Noong Linggo ng umaga, inilagay ni Lucas ang karatula sa ibabaw ng bakal na gate sa pasukan gamit ang mga tornilyo na nakabaon sa isang kahoy na ruler. Isa itong pirasong inukit ang mga titik ng pangalan ng pamilya, pininturahan ng puti sa ibabaw ng kulay lupang background, nang may finish na hindi rustiko o sopistikado, tapat lamang ito. Ang uri ng trabaho na hindi itinatago ang pagsisikap ng taong gumawa nito, o sinusubukang magmukhang higit pa sa kung ano ito. Lumabas si Benedicta upang tingnan nang tawagin siya ni Lucas. Nanatiling nakatayo sa harap ng gate habang ang kamay ay nasa pisngi, tinitingnan ang karatula sandali nang may ekspresyong sumusukat sa mga bagay na walang ruler. Pagkatapos ay pumasok siya ulit nang walang sinasabi. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, ang amoy ng bibingka na lumalabas sa oven ay nagsimulang dumaan sa bintana ng kusina. Sa Nobyembreng iyon, ang prosesong legal ay nakarating na sa isang punto kung saan ang mga pananaw ay malinaw na sapat upang masabi ni Enrique, nang walang labis na pag-ingat, na ang pagpapawalang bisa sa mga legal na aksyon ay maayos na ang takbo. Ang mga ebidensyang dokumento ay nakatagal sa lahat ng mga pagkontrang sinubukan ng depensa. Kinumpirma ng technical forensics ang adulteration ng architectural document ng 1,975 batay sa eksaktong mga argumentong iprinisinta ni Antonio noong umagang iyon ng Hulyo sa balkonahe. Ang digital na ebidensyang tinipon ni Lucas ay na-authenticate na at isinama sa kaso bilang pangunahing ebidensya. Si Fabio Mendoza ay nahaharap sa isang malaking civil case at isang representasyon sa Ethics Committee ng Integrated Bar of the Philippines na binuksan sa inisyatiba ng mismong organisasyon. Mayroong serye ng mga restriksyon sa kanyang mga ari-arian na nagpapahirap sa anumang agarang paggalaw ng yaman. At mayroon sa likod ng lahat ng ito ang partikular na bigat ng pagkaalam na ang anak na gumugol ng 3 taon sa pagtitipon ng ebidensya ng tahimik ay nasa kabilang panig ng proseso, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang taong gumawa ng sinabi ng konsensya na kinakailangan, anuman ang personal na halaga na kinakatawan nito. Trinato ni Rodrigo ang paborableng takbo ng kaso ng may parehong pagiging objektibo na inilalaan niya para sa anumang positibong resulta sa negosyo. Tinitingnan ang mga indicators, kinukumpirma na ayon ito sa inaasahan, at lumilipat sa susunod na item. Ang susunod na item, sa panahong iyon, ay madalas na ang Tagaytay. Nakatagpo si Antonio isang umaga ng Setyembre ng isang blankong hardcover notebook sa isang estante sa sala na kabilang sa library ng bahay. Naupo siya sa rocking chair sa pasilyo, isang upuang dinala ni Rodrigo mula sa isang antique shop sa Tagaytay, dahil may marka sa kahoy na sahig na nagpapahiwatig na palaging may rocking chair sa lugar na yon, at nagsimulang magsulat. Nagsusulat siya tuwing umaga, pagkatapos magkape, sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Nagsusulat siya gamit ang maliit at maingat na sulat na kanya, pinupuno ang mga pahina ng may katumpakan ng arkitekto na naglalarawan ng mga plano, ang pagkabata sa isang bayan sa Quezon, ang pag-aaral sa Maynila, ang mga unang taon ng trabaho, ang mga bahay na dinisenyo niya sa loob ng 40 taon ng karera, at ang mga prinsipyong dinala niya mula sa isang proyekto, patungo sa isa pa gaya ng isang taong nagdadala ng mga kagamitang hindi gawa sa bakal, ngunit kasing halaga rin ito. Nabas ni Rodrigo ang unang 30 ilang pahina noong isang hapon ng Oktubre. Wala siyang sinabi tungkol sa nilalaman noong araw na yon.
Ngunit noong sumunod na Biyernes ay dumating siya dala ang isang mas mataas na kalidad na papel at isang kahon ng mga fountain pens. Nang walang komento, inilagay sa ibabaw ng mesa sa pasilyo sa tabi ng rocking chair, bago pumunta sa kusina upang kunin ang kapeng naghihintay na. Itinanim ni Benedicta ang hardin ng rosas noong Oktubre. Nagsimula siya sa 6 na seedlings na binili sa isang garden fair noong isang Sabado ng madaling araw, dinala sa bahay sa isang karton na may butas. Inihanda niya ang lupa sa planter mismo, nang nakaluhod sa bakuran sa likod, gamit ang guwantes at maliit na pala, sa loob ng 3 sunod-sunod na hapon. Ang mga rosas ay nabuhay. Pagdating ng Nobyembre ay mayroon ng mga nakikitang usbong, mga manipis na berdeng tangkay na humaharap sa araw ng may partikular na determinasyon ng mga bagay na itinanim ng isang taong naniniwala, ng walang pag-aalinlangan, na ang mga ito ay lalaki. Ang mga umaga ng Linggo sa ari-arian ay nagkaroon ng ritmo na hindi pinlano, ngunit nabuo na tila palagi itong nandoon na naghihintay na matuklasan. May amoy ng kape sa espresso maker na pinalitan ni Rodrigo ng mas malaki nang walang nag-uutos. May tunog ng isang kanta na mahinang kinakanta ni Benedicta, habang may hinahalo sa kalan, isang lumang kanta na hindi nakilala ni Rodrigo noong unang beses niyang narinig, o noong ikalawa. Ngunit sa ikatlo ay ito na ang tunog ng mga partikular na umagang iyon, sa partikular na lugar na iyon. Mayroon ding ritmo ng rocking chair sa pasilyo, habang gumagalaw si Antonio, habang nagsusulat. At mayroon ding gate na tumutunog tuwing Biyernes ng hapon sa mga sumunod na buwan. Ang sasakyan ni Rodrigo sa kalsada, ang daan ng bato, ang barko na may 2 baitang na asul na granite. Hindi kailanman nag-aabiso si Rodrigo kung kailan siya darating. Walang pangangailangan. Palaging mayroon, sa ibabaw ng mesa sa kusina, ang isang tasa ng kape, walang asukal, walang gatas, eksakto sa kung paano niya gusto. Inihanda ng mga kamay na hindi na kailanman kinailangang magtanong at hindi kailanman ipinaliwanag kung paano nila nalaman. Sa isa sa mga Biyernes na yon ng Nobyembre, matapos mailagay ang karatula at ang amoy ng bibingka ay dumaan sa bintana at ang bakuran ay may huling liwanag ng araw na nagpapainit sa mga usbong ng mga rosas. Nanatiling nakaupo si Rodrigo sa mesa sa kusina sandali matapos pumunta ni Antonio sa pasilyo at si Benedicta ay pumunta upang tingnan ang hardin. Nanatili siyang nakatingin sa bakanting tasa ng kape nang may katahimikan ng isang taong nasa isang lugar na kanyang kinikilala. Dumating siya sa garaheng iyon bilang may-ari ng isang ari-arian. Itinulak niya ang isang pinto gamit ang dulo ng kanyang makintab na sapatos, hinila ang isang upuang may sirang palat sa gitna ng isang maalikabok na silid, at binigyan ang 2 matanda ng 10 minuto upang magpaliwanag. At lumabas siya bilang isang anak. At bumabalik siya tuwing Biyernes mula noon. Walang boardroom, walang kontrata, walang financial balance, at walang desisyong ginawa ng may kalamigang natutunan sa loob ng ilang dekada ang nakapagturo nito. May isang uri ng kaalaman na hindi nanggagaling sa spreadsheet, hindi nanggagaling sa analysis, at hindi nanggagaling sa alinman sa mga tuol na ginamit niya upang magtayo ng isang imperyo sa loob ng 20 taon ng mapag-isang pagtatrabaho. Nanggagaling ito sa isang kamay na ipinatong sa pisngi. Sa isang matandang lalaking nakatayo sa layong 1 metro sa isang daan ng bato na nagsasabing hindi kailangang maramdaman ang hindi pa handang maramdaman. Sa isang notebook na may madilim na pabalat na may isang pangalang may salungguhit sa kupas na asul na tinta na naghintay ng ilang dekada upang mahanap. Sa isang karatulang inukit sa isang matigas na kahoy ng mga batang kamay sa loob ng isang buong weekend. Nanggagaling ito sa isang tasa ng kapeng laging handa sa ibabaw ng mesa sa kusina, tuwing Biyernes ng hapon, nang walang abiso at walang seremonya, na inihanda ng mga kamay na hindi na kailanman kinailangang magtanong at hindi na kailanman kakailanganin pa. Nanatiling nakaupo si Rodrigo sandali pa, habang ang hapon ng Nobyembre ay pumapasok sa bintana ng kusina at ang amoy ng mga rosas ay dumating mula sa bakuran kasama ang mahinang boses ni Benedicta na kinakanta ang kantang kabisado na niya ngayon. At pagkatapos, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala nang kailangan pang iproseso. Mayroon lamang noon ang kape, ang kusina, ang kanta, ang amoy ng mga rosas, at ang lumang kahoy ng bahay na itinayo ng mga kamay na sa wakas ay kinikilala na niya bilang ang mga kamay kung saan siya nagmula. Sapat na yon. Higit pa sa sapat iyon. Iyon ang lahat. Mga mahal naming tagapakinig, umaasa kaming ang kwento ni na Rodrigo, Antonio at Benedicta ay umantig sa inyong mga puso gaya ng pag-antig nito sa amin. Kung mayroon mang itinuturo sa atin ang paglalakbay na ito,
Ito ay ang katotohanan, ang mga pintong pinakamahalagang buksan sa buhay ay hindi ang mga pinto ng mga boardroom, kundi ang mga pintong hindi natin kailanman na lamang mayroon pala tayong susi. Naghanda kami ng isang espesyal na listahan ng mga kwentong kasing lakas nito tungkol sa pamilya, mga bagong simula at mga tuklas na bumabago sa lahat, at ito ay naghihintay sa inyo sa kaliwang bahagi. Kung ang kwentong ito ay nagkaroon ng saysay sa inyo, i-like ang video na siyang pinakasimpleng paraan upang sabihing sulit ang paglalakbay. Mag-subscribe sa channel upang hindi ma-miss ang mga susunod, nagdadala kami ng mga bagong kwento linggo-linggo, bawat isa ay may parehong pag-ingat na tinanggap ng isang ito, mula sa una hanggang sa huling segundo. At sabihin sa amin sa comments kung anong bahagi ng kwento ni Rodrigo ang hindi nyo malimutan. Nandoon kami at binabasa ang bawat sagot, dahil ang bawat sagot ay isang kwento sa loob ng kwento. Hanggang sa muli. Magkita-kita tayo doon. Wakas ng kwento.